Hinto. Mga walang hiya kayo? Mabuti ang naging trato ko sa inyo? Bakit niyo ako trinaydor? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng buhay mo? Sa laki ng perang ito, makakasama ko na si Nightingale na bumalik sa bansa para mamuhay ng tahimik. Hindi ba sapat ang 10 taon nating pagkakaibigan kumpara sa perang ito? Pagkakaibigan? 10 taon akong namuhay sa ilalim ng anino mo. Matagal na kitang gustong tapusin. Akala niyo ba talaga na kayong dalawa ay kaya akong talunin? Paano mo nagawa iyon? Masyado kang mayabang. Hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Ikaw naman. Alam mo ba kung bakit Shadow ang tawag sa akin? Naglaho siya? Paanong nangyari iyon? Nightingale. Iisa lang ang kahihinatnan ng mga taong nagtatraitor sa akin. Kapag kinuha mo ang buhay ko, mawawala rin ang kapatid mo. Subukan mo lang siyang saktan. Kapag nawala ako, mawawala rin ang kapatid mo. Subukan mo lang siyang galawin. Sino ka? Huwag. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo na kami, please. Magandang bata. Balak ko sanang tapusin muna ang magandang babaeng ito bago kita puntahan, pero hindi ko akalaing ikaw pa ang kusang lalapit sa akin. Walang kwenta si Blood Wolf. Pera lang ang gusto niya, hindi katulad ko. Ang gusto ko ay mawala ka na. Bakit? Ayaw ko nang mamuhay sa ilalim ng anino ni Shadow King. Kapag wala ka na, ako na ang magiging pinakamagaling na assassin, si Nightingale. Tumahimik ka. Kapag may nangyaring masama kay Gia Gia, sisiguraduhin kong hindi ka na magtatagal. Gia Gia? Nandito na si Kuya. Huwag kang magmadali, bata. Maya-maya lang ay itatapon na kita para makasama mo na sila. Tingnan mo muna kung sino siya. May isa pang magandang babaeng lumapit. Aasikasuhin ko siya pagkatapos kitang tapusin. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa kapatid ko at baka pag-isipan ko pang hayaan kang mabuhay. Tumigil ka sa daldal. Huwag ka ng maraming satsat. Magbayad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi ka marunong makinig sa babala? Bata ka, may ibubuga ka pala? Hindi ko inakalang marunong ka palang lumaban. Kung matalino ka, sumuko ka na lang para hindi na ako mag-aksaya pa ng lakas. Gusto ko lang sanang gawin ang trabaho ko para sa pera. Pero masyado kang nakakairita. Ngayong araw, hindi ka na makakaalis ng buhay. Napakayabang mo? Sige, subukan mo ako. Sayang at hindi mo na siya maililigtas ngayon. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, tinitiyak kong pagsisisihan mo ang araw na ito. Tapusin mo siya. Magandang dilag? Kapag natapos ko na ang batang ito. Nasaan siya? Nasaan na siya? Nandito ako. Kung pilahin ko kaya ang mga paa mo, ano na kaya ang mangyayari sa iyo? Bakit ang bilis mo? Isa ka bang kriminal? Imposible. Ang may ganitong klaseng lakas ay sina Blood Wolf at Nightingale lang. At saka, ikaw ba si? Ang numero 1 kriminal sa buong mundo na si Shadow King. Bakit ka naririto? Tapusin mo siya. At ang pagiging numero 1 ay mapapasa iyo. Ngayong alam mo na ang pagkatao ko, balak mo pa rin ba akong tapusin? Hindi. Hindi na po. Patawad po. Hindi ko na gagawin. Luluhod po ako sa harap ninyo. Gagawin ko ang lahat ng utos ninyo. Walang silbi. Shadow King, may mahigit 10 sikat na kriminal na naghihintay sa labas. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling sa lahat, ano naman? Kapag nagsama-sama sila, siguradong wala ka ng takas. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon. At pag-iisipan ko kung bibigyan kita ng maayos na libing. Sugod. Sila lang ba? Kung sino ang makakatalo sa kanya, siya ang magiging numero 1 sa lahat. At ikaw rin. Shadow King, maawa ka sa akin. Ang walang kwenta kong buhay ay hindi karapat-dapat sa iyong atensyon. Haring ahas, noong kinuha mo ang bayad, hindi iyan ang sinabi mo. Sabi mo ay tapos na ang batang ito. At ngayon ay magbabago ang isip mo? Hayop ka?
Wala akong pakialam sa'yo. Shadow King, nagkamali talaga ako. Patawarin mo na ako. Janggi, Pakawalan mo siya. sa isang galaw ko lang, ay mawawala na siya. Lumuhod ka at sumamba sa akin. Sino ang mag-aakala? Ang napakayabang na si Shadow King ay luluhod din sa harap ko balang araw. Sayang nga lang at mawawala na rin siya. Sayang nga lang at wala na siyang pag-asa. Paulit-ulit mong ginalaw ang kapatid ko, kaya hindi na kita mapapalampas. Shadow, tingnan na lang natin. Hindi lang ako ang gustong tumapos sa iyo. Shadow King, alang-alang sa ginawa ko na pagliligtas sa kapatid mo. Parang awa mo na, patawarin mo ako, hindi ko na po ulitin. Putol na ang mga litid sa kamay mo bilang parusa sa iyo. Umalis ka na. Mula ngayon, wala na ang Shadow King. Eh, paano naman siya? Parang nakita ko na siya kung saan. Dalhin niyo siya sa ospital. Sa pagkakataong ito, babawiin ko na ang lahat ng nararapat sa akin. Dahil hindi na ako isang tagatapos, kailangan ko nang maghanap ng trabaho. Dito na lang. Nandito po ako para mag-apply bilang security guard. Mag-apply na security guard? Ikaw. Ang payat-payat mo. Kami ba ang dapat magprotekta sa iyo? Kaya kong tapatan ang 100 katulad mo. Ang lakas ng loob mo. Zuzi, sugurin siya. Huwag na kayong tumungangarian, sumabay na kayong lahat. Mga bro, sugurin nyo. Tingin niyo po ba ay pasok na ako bilang security guard? May bubuga ka rin pala, bata. Gusto kang makita ng aming boss, tara. Pumasok ka na. Masama ang timpla ni President Xu ngayon. Tingnan natin kung paano mo siya haharapin. Ikaw? Bastos ka. Pasensya na, wala akong nakita. Bakit ka nandito? Narito ako para mag-apply bilang security guard. Miss, iniligtas kita sa probinsya noong nakaraan, ipasa mo na ako bilang pasasalamat man lang. Baso ko yan. Ay, pasensya na po. O kaya para maging patas ang lahat, gamitin mo na lang ang baso ko sa susunod. Walang hiya ka, lumayas ka rito. Basta po ipapasa niyo ako, kahit saan pa ako lumayas. Ay, oo nga pala. Kulay pink. Anong kulay pink? Hisan, mamaya sa press conference sa Lumang Lungsod, isama mo ang security department. Pati na si Zhang Yi. Wala kang hiya, lumayas ka rito. Hindi niya magagawa iyon? Siya ba talaga ang batang si Pamilya Xu? May misyon na tayo sa press conference sa Lumang Lungsod. Siguraduhin ang kaligtasan ni President Xu sa lahat ng pagkakataon. Paano naman ako? May lumang sasakyan sa labas. Doon ka na lang sumakay. Iiwan niyo ako? Kapag may nangyaring masama sa babaeng si Xu Jia yun, kahit 10 pa kayo, hindi niyo iyon mababayaran. Kapitan He. Nararamdaman kong kahina-hinala ang sasakyang ito. Nararamdaman? May pakiramdam pa siya. Anong pakiramdam ang sinasabi mo? Sumunod ka na lang.
President Xu, itong baguhan na ito ay masyadong praning. Isa lang siyang walang kwenta. Anong sinabi mo? Nena, hindi ka mapapahamak. Sino ba talaga siya? Anong ginagawa mo? Tumawag tayo ng 911. Huli na ang lahat? Walang silbi iyan, mga kriminal sila. Sino ka ba talaga? Importante ba iyon? Hindi ako magpapanatili ng taong hindi ko kilala sa tabi ko. President Xu, gusto mo bang malaman ang pagkakakilanlan ko? Ngunit may katumbas itong parusa. Pero dahil napakaganda ng pakiramdam sa President Xu, kung talagang gusto mong malaman, ibigay mo na lang ang sarili mo sa akin. Walang hiya ka. Shh! Anong ginagawa mo? Mamaya, kapag narinig mo ang salitang simulan na, tawagan mo agad ang numerong ito. Tandaan mo iyan. Nasa mga kamay mo na ang buhay ko. Ang pang-11 sa listahan ng mga kriminal, si Ling Hu. Dahil alam mo na, makinig ka na lang. Ibigay mo sa akin ang babaeng iyan at baka hindi na kita parusahan. Pareho lang tayo, nagtatrabaho lang din ako para sa pera, kaya hindi ko siya maibibigay. Kung ganoon, tatapusin na kita kasama niya. Simulan na. Mahal kong asawa, tumatawag na ang asawa mo, mahal. Walang hiya. Asawa. Sumuko ka na, Ling Hu. Sa 10 pinakamalakas na kriminal, walang sinuman ang kayang tumalo sa akin sa malapitan. Sino ka ba talaga? Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo rin maiintindihan. Bumalik ka sa amo mo at sabihin mo, poprotektahan ko ang buhay ni Xu Jiayun. Sinumang magtangkang humawak sa kanya, pagbabayarin ko. Ngayon, talo ako. Pero huwag kang masyadong magalak. Huwag mo lang akong bibigyan ng pagkakataon. Kahit kailan, handa ako. Bakit mo ginamit ang ringtone na iyon para asarin ako? President Xu, matagal ko nang ginagamit ang ringtone na iyon, wala itong kinalaman sa iyo. At saka, tungkol sa pagsusulit sa Security Department, President Xu, maaari mo ba akong ipasa? Talaga bang kasing galing siya ng sinasabi mo? Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung makakayanan niyang harapin si Wang Xiaohu. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi, huwag na siyang umasang maging bodyguard mo. Sige na, masyadong magaling ang kuya Xiaohu mo. Si Zhang Yi naman, hindi siya uubra doon. Bodyguard lang naman siya, kaya ang gamitin siya para subukan ang galing ni Zhang Yi ay talagang perpekto. Sige na, ikaw talaga, ibaba mo muna ang mga binti mo. Ano bang kinatatakutan mo? Akala mo ba may lakas ng loob tumingin ng isang hamak na security guard? Sinasabi ko sa iyo, talagang may lakas siya ng loob. Noong nakaraang araw lang ay... Pasensya na po, pasensya na. Ikaw na bata ka. Gusto mong maging bodyguard ng aming President Xu? Kailangan mo munang dumaan sa akin. Hindi ko kayang makipag-away sa isang babae. Sino bang nagsabing ako ang lalaban sa iyo, Wang Xiaohu? Kung makakayanan mong tumagal sa kanya sa loob ng 10 minuto, ano sa tingin mo ang 20,000 dolyar na sahod kada buwan? Ang laki naman yan. Paano naman kung matalo ko siya? Magkano? 700,000 dolyar na sahod kada taon. Napakayabang mo ha? Pero kung hindi mo siya matalo, kailangan mong gumapang palabas dito. Sige, gusto ko ang mga mayayamang tao na diretsyong kausap. Miss, hayaan niyo akong tumapos nito. Kapag nasaktan na kita mamaya, huwag kang iiyak. Ang lampang ito, karapat-dapat bang tawaging Wang Xiaohu? Mas bagay sa kanya ang tawaging Wang Xiaomao. Paano natin babayaran ang 700,000 dolyar na ito? Masyado ka namang mayabang. Ang 700,000 dolyar na iyan ay halos kasing halaga ko na. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. 700,000 dolyar lang yan. Kasing halaga lang yan ng isang bag ko. Kaya kong magbayad. Ililipat ko ang pera sa account ng inyong President Xu. Pero maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Handa akong harapin ka kahit kailan. Malamig sa sahig, baka sipunin ang kuting mo. Bumangon ka na riyan, bilis. Nakakahiya ka. Wala kang silbi. Sa President Xu, ang bodyguard na si Xiao Jiang ay laging handang sumunod sa inyo?
ang isang personal bodyguard ay kailangang laging nasa tabi ko. Kaya naman, sa bahay ko katitira. Dito ka na lang tumira sa unang palapag. May banyo sa unang palapag, kusina at paliguan. Kumpleto ang lahat dito. Huwag ka na lang aakyat sa ikalawang palapag. Sino iyan? Ako. Bakit? Pati ba ang may-ari ay papakialaman ng bodyguard? Bawal na bang mag-imbita ang may-ari ng sarili niyang matalik na kaibigan sa bahay? Magwawala ka pa ba? Nasa bahay ako ng kaibigan ko. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Ang gulo mo talaga. Ang gulo mo. Xiao Mao, pwede bang tumigil ka na sa panggugulo? Gusto ko lang namang subukan para sa iyo kung gaano siya kaalerto. Hubarin mo muna ang basang damit mo at maglinis ka na. Nandito lang ang banyo. Hahayaan mo ba talagang tumira ang bastos na iyan kasama mo? Hindi maaari, dito na rin ako titira para protektahan ang iyong kaligtasan. Halika na rito, tara. Bilis, halika rito. Tara na. Ano bang ginagawa mo? Anong nangyayari? Xiao Mao, ano bang ginagawa mo? Paano mo nagawa ito? Ang ganda ng katawan niya. Ang mga galos na ito mukhang napakamaskulado. Ang bastos ko talaga. Kailan mo pa nilagyan ng CCTV ang banyo? Nung nalaman kong titira siya sa bahay mo, Tama na, wag mo nang panoorin. huwag ka munang magmadali. Nagpapatira ka ng lalaki sa bahay mo, kaya syempre kailangan kitang tulungang tingnan kung ang lalaking ito ay mabuti o masamang tao ba. Naglagay ako sa banyo ng ilang panloob na damit. Ano? Ano? Ginawa ko lang iyon para tulungan kang subukan siya, kung isa ba talaga siyang mabuting tao, at talagang pinag-isipan ko iyon ng mabuti. Tingnan mo, ang bastos na iyan. Huli ko na ang kahinaan niya, di ba? Pupuntahan ko siya ngayon para harapin. Gusto mo ba akong akitin na gumawa ng masama? Bumalik ka rito. Nakita niya? Pero bakit hindi siya kumilos? Hindi ba niya nakita? Imposible naman, nasa tapat lang iyon ng ulo niya. Mali ito, dapat ay kinuha niya iyon. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, na ganoon kahilig sa ganoong bagay? Lagot na talaga. Nakita niya, pero hindi man lang siya gumalaw. Hindi kaya ganoon siya? Sabi ko sa iyo huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sabi ko sa iyo huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Babae ka pa naman, hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba talaga nahihiya? Huwag mo na akong pagalitan. Pero sa totoo lang, ang sugat sa likod niya. President Xu, mayroon ba kayong nakalimutan? Sa banyo ko? Wala naman po. Ay, oo nga pala. Saan galing ang sugat sa likod mo? Paano mo nalaman? Kasi, ilang beses mo na akong nayakap, kaya naramdaman ko. Kaya pala ang magandang CEO ay mahilig din palang manilip sa banyo? President Xu, kung may gusto kang ipagawa sa akin, sabihin mo lang, mamayang gabi sa kwarto mo, makikipagtulungan ako ng maayos. Zhang Yi, President Xu, dahil kinuha mo ako, hindi ibig sabihin ay pwede mo nang alamin ang nakaraan ko. Isa pa, ang malaman ng mga ito ay walang maidudulot na mabuti sa iyo. At ngayon, namumuhay ako ng marangal, hindi ako lumalabag sa batas, at maayos ang trabaho ko. naintindihan ko. Kuya, bilisan mo, tulungan mo ako. Ikaw si Zhang Yi, hindi ba? Pumunta ka sa Guamao KTV. Kapag hindi ka dumating, ang kapatid na babae mo ay pagbabayarin ko. Walang hiya, sinira mo ang relo ko, tapos nagmamalinis ka pa. Pinapainom ka ni Master Kiao para humingi ng tawad, isang malaking karangalan na iyon para sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong subukan ang pasensya ko. Anong nangyayari? Kuya! Naguhugas lang po ako ng kamay sa banyo kanina, tapos bigla siyang pumasok ng nagmamadali. Diretso siyang bumangga sa akin, siya ang natisod sa sarili niya, dahilan para mabasag ang relo niya, pero ako pa ang pinagbabayad niya. Noong una, ay 80,000 dolyar ang hinihingi niya, pagkatapos ay itinaas niya ito sa 800,000 dolyar. Sabi pa niya kanina, kapag naubos ko ang 3 bote ng alak na ito, 40,000 dolyar na lang ang babayaran ko. Masyadong matapang ang alak na ito. Ano naman kung matapang? Sinasabi ko sa iyo,
ang makasama ang aming si Master Kyuk sa pag-inom ay isang malaking karangalan para sa kanya. Ikaw si Koyang, hindi ba? Dahil ginalaw mo ang kapatid ko, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Sampalin mo ang babaeng ito ng 10 beses at bigyan mo ako ng 800,000 dolyar? O sasampalin kita ng 10 beses at bibigyan mo pa rin ako ng 800,000 dolyar? Hayop ka, nagpapanggap ka bang malakas na kuya? Yung Master Q? Hindi ba't naghahanap ka lang ng gulo? Ikaw si Zhang Yi, tama. Kilala mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Mukhang gusto mong piliin ang pangalawa. Walang hiya ka. Sugurin niyo siya. Sugod. Tatanungin kita ulit, 1 o 2? Pagbabayarin kita. May galing ka pala. Pero hindi pa iyan sapat. Huwag ka na maraming satsat. Kung kaya mo, tapusin mo ako. Dahil kung hindi, hindi kita tatantanan ngayong araw. Kung iyan ang gusto mo. Ako, pipiliin ko ang isa. Huli na ang lahat. 800,000 dolyar. Magsampalan kayong dalawa ng 20 beses. Sige, sige. Ikaw na mapagbigay ng gulo. Walang hiya ka. Masamang babae ka. Buong araw mo na lang akong binibigyan ng problema. Talagang paparusahan kita. Nagawa mo akong saktan? Lahat ay natalo sa isang galaw lang. Isang suntok lang. Para mapabagsak ang kalaban. Base sa lakas na ipinakita. Alinman sa sagad na ang pagsasanay niya sa martial arts. O nagsisimula na siyang matuto ng kakaibang kapangyarihan. Ang braso mo, Wala na ito. ang lakas ng loob mong galawin ang tauhan ko. Gia, medyo busy si kuya nitong mga nakaraang araw. Kaya kung may mangyari man sa eskwelahan, siguraduhin mong tatawagan mo ako agad. Naintindihan mo ba? Opo. Sige na kuya. Paulit-ulit mo na. Yang sinasabi. Hindi mabuting tao si kuyang. Hayaan mong si kuya ang umayos nito. Sa ngayon, kailangang mag-ingat ka at huwag mapahamak. Masyadong delikado ang sitwasyon sa Kyoto ngayon. Kung sino-sino mga walang kwentang tao ang naglalabasan, mukhang gusto nilang makigulo. Neng, tama ang sinabi ni Kuya. Kailangan mo talagang mag-ingat. Heto, uminom ka muna ng tubig. Kahit sino na lang, nagtatago sa Kyoto para magpalipas ng oras. Siyempre, kailangan din nating magpahinga kapag tapos na ang trabaho, di ba? Sige na, pumasok ka na, mag-iingat ka. Sige kuya, sa muling pagkikita. Pareho lang tayo ng layunin, magkikita pa tayong muli. Zhang Yi, saan ka pumunta sa oras ng trabaho? Hinatid ko lang ang kapatid ko sa paaralan. Sinong kapatid? Ang tunay kong kapatid na si Gia. Saglit lang tayong hindi nagkita. Na-miss mo na ba ako, President Shu? Hindi kita na-miss, no? Ay, oo nga pala. Sumama ka sa akin sa business trip bukas. Pwede bang hindi na lang ako sumama? Hindi pwede. Para ito sa Dingsheng ikalawang nakababatang Panginoon na proyekto ng Nong Ishwes mahalaga ito para sa paglago ng kumpanya. Hindi kasi ako pwedeng lumayo sa loob ng 2 araw na ito. Bakit naman? Binabantayan ng mga masasamang tao ang kapatid ko. Hindi ako kampante na iwan siyang mag-isa sa Jingdu. Kung ang kapatid mo na mag-isa sa Jingdu ay hindi mo maiwan, paano naman ako na mag-isang lalayo? Kampante ka ba? Ganito na lang, isama mo ang kapatid mo at mananatili tayo doon ng ilang araw. Sa ganoong paraan, hindi na tayo matatakot sa mga kaaway. Sige, magandang ideya yan. Sakto para may makasama ang hipag mo. Anong hipag? Linawin mo ang sinasabi mo. Nabalitaan ko na sa film school ka nag-aaral ng acting? Napakaganda mo at may dating, siguradong magiging sikat na bituin ka balang araw. Pagdating ng panahon, hihingi ako ng autograph sa iyo. Hindi naman po. Napakabata pa ni ate at boss pa ng kumpanya. Iyon ang mas kahanga-hanga. Kailangan ko laging magpanggap na formal, nakakabagot talaga.
Ano kaya kung bigyan mo na ako ng autograph ngayon para makapagtabi na ako? Ano sa tingin mo? $1,000 para sa isang autograph? Sasabihan ko ang kapatid ko na pirmahan iyan ng walang tigil. Mukhang may taong ayaw nang makuha ang sahod niya ah. Tama. Tatahimik na ako, mag-usap na kayo. Itong dalawang magandang babae, nagsasama laban sa akin. Kung sakaling mapakasalan ko si President Xu balang araw, hindi ko na kailangang mag-alala sa relasyon ng maghipag. Pero ang kapatid ni Pamilya Xu, Brother daw, aalis na sila ng Kyoto. Maghanap ka ng makakasama at tahimik mo siyang tapusin. Opo, masusunod po. Mama, kuya, giniginaw po ako. Mama, hanggang kailan pa ba tayo magtatago sa kanya? Papa, tulungan po natin siya. Wala kang hiya, lumayas ka rito. Ginoong Xu, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Dahil sa nangyaring ito, wala na kaming mukhang maihaharap para manatili pa rito. Tara na. ano ang iniisip mo? Siya na ang President Xu ng grupo, hindi na siya ang katulad ng batang babaeng iyakin noon. President Xu, Jia, nandito na tayo sa airport. President Xu, Young Master Nong, bakit po kayo mismo ang sumalubong sa amin? hindi ba't matagal ko na itong nabalitaan? Ang babaeng presidente ng Fengdu Hotel ay napakaganda raw at ngayong nakita na kita, talagang kahanga-hanga ka. Kaya syempre, dapat lang na ako mismo ang sumalubong. Nagbibiro po kayo. Mas mukhang matikas at gwapo po si Young Master Nong. Hindi naman. Sino naman itong dalawang kasama niyo? Isang bodyguard at isang kaibigan. Hindi naman po kayo tutol doon, Young Master Nong. Hindi naman, ayos lang yon. Ang kaibigan ni President Xu ay katulad din pala ni President Xu, napakaganda rin. Subalit, para sa piging mamayang gabi, karapat dapat ba pati ang bodyguard na ito na sumama? Pwede rin bang sumama ang bodyguard na ito? Ang hindi pagtitiwala sa akin, Young Master Nong, ay parang hindi na rin pagtitiwala sa aming kumpanya. Young Master Nong, ano ang ibig sabihin nito? Makikipagkita ka ng mag-isa sa partner mo sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ka ba natatakot na pagtsismisan ka ng mga tao? Wala akong ginagawang masama nung Shueshi. Pero ang katayuan ko ay hindi para sa mga walang silbi na makakatabi ko lang. President Xu, huwag mong sabihin kahit kaunting katapatan ay wala ka. Young Master Nong, Sasama po ako sa inyo. Halika, President Xu, dito po tayo. President Xu. Hello! Magandang araw po. Kayo po ba si Jiang Jia? Ako nga po. Alam niyo po ba kung nasaan ang inyong kuya-kuya? Nong ang apelyido ko, ako nga ito. Kuya, hinahanap ka na ng mga tao mula sa pamilyang Nong. Sa kakayahan nila, siguradong mahahanap ka rin nila balang araw. Ano nang gagawin natin? mga wala silang puso. Ayoko na siyang pag-usapan. Walang matinong tao sa pamilyang Nong, lalo na ang Nong Shuezi na iyon. Narinig ko na isa lang siyang tunay na bastos at walang modo. Lagot na. President Nong, naging maayos ang ating pagtutulungan. Naging maayos ang ating pagtutulungan. Tikman mo pa itong steak, masarap talaga ang lasa nito. President Xu? President Xu? Ayos ka lang ba? President Xu? President Xu, marami na po kayong nainom? Ihahatid ko na po kayo. President Xu, huwag kang malikot. Walang hiya. Pagbabayarin kita. Napakasama mong tao? Kilala mo ba kung sino ako?
Kilala mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Ako ang ikalawang nakababatang Panginoon ng pamilyang Nong. At naglakas loob kang saktan ako? Hindi ka palalampasin ng pamilyang Nong? Ang pamilyang Nong ay hindi basta-basta na kaya lang banggain ng isang hamak na security guard. Kung matalino ka, lumuhod ka na sa harap ko ngayon. Humingi ka ng tawad habang may oras pa. Ikaw ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Ang lakas ng loob mo. Ang galit ng klan ng Nong ay hindi mo kakayanin. Galit? Wala ka ng takas pero matigas pa rin ang ulo mo. Ikaw si ikalawang anak na lalaki ng pamilyang Nong. Di ba? At ang tatay mo ay si Nong Heping, tama? Ngayon, sisiguraduhin kong wala nang susunod sa lahi ng pamilyang Nong. Sandali, sandali. Huwag, President Shu. Huwag mong hubarin ang damit mo, President Shu. President Shu, halika muna at uminom ng tubig. Mainit, sobrang init ng nararamdaman ko. Hawak na natin ang anak ni Pamilya Shu. Sa tingin mo ba ay hindi siya magbabayad ng pera? Naglakas loob pa talagang tumakas ang batang ito. Walang hiyang bata. Nasaan na siya? Wisit, siya pala iyon. Nong Shwezi, lagot ka talaga sa akin. Sinusubukan talaga nito ang pasensya ko. Gaano ba karaming gamot ang ibinigay ni Nong Shwezi sa kanya? Hindi maaari. Nangako akong babawi ako kay Pamilya Shu. Hindi siya pwedeng mapahamak. Dahil nandito na tayo sa sitwasyong ito, isa na lang ang natitirang paraan. Mayroon na lang isang paraan. Sa Yaoshu Point, sa Shenzhou Point, at sa Yangguan Point. Hay, mabuti na lang at dala ko ang aking mga karayom. Napakadelikado niyon. Buisit, Jiang Yi, tao ka pa ba? Ano bang iniisip mo? Pero, siguro ayos lang kung hahawak ako ng kaunti. Ayon po sa utos ninyo, hinahanap na po ang tao. Sige. Pinatapos niya ang bahaging iyon sa kanya. Ligtas na ang kanyang buhay, pero hindi na niya magagawa iyon kailanman. Salamat po sa inyo, mahusay na doktor. Mayordomo Zhang, Narito po. maghanda ka ng malaking regalo at ihatid ang doktor para makapagpahinga. Opo, dito po tayo, Doktor. Nahanap ko na. Siya ay si Fengdu Group, isang security guard sa tabi ni Su Jiayun. Sino ba ang taong iyan? At bakit siya nangahas na galawin si Shwezi? Wala po kaming nabalitaang espesyal sa kanya, isa lang siyang ordinaryong aplikante. Kung ganoon, tapusin niyo na siya. Ay, anong nangyari? Anong ginawa mo sa akin? Ay nako, President Shu, hindi mo ba naaalala ang nangyari kagabi? Kagabi? Umiinom kami ni Nong Shwezi, tapos, Hay, mukhang nilagyan niya ng kung ano ang inumin mo. Tapos, anong sabi mo? Imposible, hindi ko gagawin yon. pinagbayaran ko siya at binugbog. Pagkatapos, ikaw at ako, Jiang Yi, walang hiya ka. President Shu, ikaw ang nauna. Kahit na ako ang nauna, hindi mo pa rin dapat ginawa yon sa akin. Hindi, panay ang hubad mo ng damit at reklamo na naiinitan ka. Hindi na kita mapigilan. Dahil natatakot akong may mangyaring masama, tinurukan kita ng 3 beses. Pagkatapos ay nakatulog ka na, hanggang ngayon. Talaga? Hindi. Anong tingin mo sa akin? Kahit hindi ako perpektong tao, hindi naman ako mapagsamantala sa iba. Lumabas ka na. Teka, wala naman akong ginawa, bakit kailangan ko pang lumabas? Magbibihis na ako. Paano ko ba ito ipaliliwanag? Anong nangyari? Kasi iyong walang hiyang si Nong Shwezi, natapakan ko at nadurog ang pagkalalaki niya. Kaya, ang pagtutulungan ng Fengdu at Dingxing ay baka Talaga bang nadurog mo iyon? nawala ako sa sarili ko noong nagalit ako. Mabuti iyan. Hayaan mo na ang kontratang iyan. Gagawa ako ng paraan. Pero si Pamilyang Nong, siguradong hindi papayag ng ganoon na lang. Kailangan mong mag-ingat. Nasa panig mo ako. Huwag kang mag-alala. Hello? Brother Dao, may hihingin sana akong pabor sa iyo. Walang anuman iyon. Ang panggastos ng mga tauhan ko ay lahat dahil sa inyo. Sabihin niyo lang po kung ano iyon. Handa kaming tumulong ng mga tauhan ko. Ang anak ko ay may kinaharap na gulo kamakailan at malubha siyang nasaktan. Gusto ko sanang kumilos ka. Sige, sabihin mo. Ang bodyguard ni na Fengdu Group at Shu Jiayun.
Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala. Pininsala ng batang iyon ang isa sa mga tauhan ko. Kaya gusto ko rin siyang tapusin. Kapag nagtagumpay ka, kahit anong hilingin nyo ng mga tauhan mo, ibibigay ko? Kumusta na ang lagay kay Kingo? Naghahanap na po kami ng pagkakataong kumilos. Sabihin mo sa kanya na bilisan niya. Opo. Kuya, bakit ikaw at si President Shu ay hindi nakauwi kagabi? Sobrang nag-alala ako. Ayos lang ako. Ayos lang ba si President Shu? Wala namang ginawang masama ang walang hiyang iyon sa kanya, di ba? Gia. Maganda ang mood ni ate ngayon. Mamimili kami sa mall. Sasama ka ba? Mabuti naman, magkita na lang tayo mamaya. President Shu, narito tayo para pag-usapan ng kontrata. Hindi ba parang hindi tama ito? Pagkatapos ng ginawa mo kay Nong ex-Wezhi, kanino pa ako makikipag-usap tungkol sa kontrata? Sige na nga. Bilisan mo ang lakad. Kayong dalawang mga binibini, hindi ba talaga kayo napapagod sa kapapasyal? Zhang Yi. Bakit? Nako, ikaw na makulit ka. Kailan lang iyon, di ba? Nakalimutan mo na ba agad ako? Ang lahat ng mga sinabi mo noong magkasama tayo, bakit hindi mo na ba matandaan? Nako, si ate ay talagang nasasaktan ngayon. Sa dami ng magagandang babaeng nakakasama ko, hindi ko na talaga maalala kung sino ka. O kaya ganito na lang, gusto mo bang magpakilala tayong muli sa isa't isa? Sige ba? Mag-usap tayo sa ibang lugar. Mauna na kayong umuwi. Zhang Yi. Nakakainis ka, Zhang Yi. Walang hiya ka, Zhang Yi. Sa dami ng mga babae mo, bakit kailangan mo pang guluhin ang buhay ko? Bastos! Manyak! Wala kang iniisip kundi kalandian. Tingnan mo, sisipain talaga kita. Aray, ang lambot naman. Paano ba gustong makipagkilala ni ate sa akin? Gusto mo bang hawakan ako agad o ano? Zhang Yi. Hoy, Tapos ka na. sandali ate, hindi naman kita naging karelasyon. Paano naman magkakagusto si ate sa iyo, sa isang hamak na security guard lang? Nagtataka lang ako. Na ang isang tulad mo, na mahilig sa babae at walang silbi isang talunan, ay nagawang galitin ang dalawang tao, sina Brother Dao at Nong Heping? Ate naman, hindi naman siguro ako ganoon kasama. Di ba? Talaga ba? Ah, ha. Ikaw na bata ka. Wala ka namang binatbat. Pero inutusan pa ako ni Brother Dao na tapusin ka. Pinapayuhan kita. Tumayo ka lang dyan at tanggapin ang parusa para matapos ko na ang misyon ko at makauwi na para kumain. Baka sakaling gawin ko pang mabilis ang pagtapos sa iyo. Ay, nagkataon. Nagmamadali rin akong makauwi para kumain. Wala kang alam, magbabayad ka. Ang lakas ng loob mo, dapat kang parusahan. Ikaw, Ay, masyado ka namang agresibo ate. Little brother, walang hiya ka. medyo nahihiya na tuloy ako. Bitawan mo ako. Ay ate, huwag kang magmadali. Hayaan mo si little brother na. Pagmasdan ka pa ng sandali. Ang bastos mo. Ikaw. Mahal kong little brother. Alam ni ate na hindi ako mananalo sa iyo. Maaari mong gawin ang kahit anong gusto mo kay ate. Kaya pakawalan mo muna si ate, maaari ba? Nasasaktan na po si ate. Sige. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Ha. Zhang Yi. Alam kong magaling ka. Pero ako si Kingu, at ang pinakamalakas kong sandata ay lason. Kapag tinamaan ka ng aking shigusan, kahit gaano pa siya kalakas, siguradong mawawala na siya. Ngayon, ang tadhana mo ay nasa mga kamay ko na. Tapos ka na. Binigyan kita ng pagkakataon pero sinayang mo. Huwag mo akong sisihin kung wala akong awa. Hindi maaari. Hindi pwedeng hindi tumalab ang lason ko. Kanina, nawala ka ba? Ikaw pala ang maalamat na hari ng mga kriminal. Si Shadow. Bago ka mawala, nalaman mo ang pagkakakilanlan ko, hindi ka nalugi. Liwan Ali, pumunta ka rito agad.
Dalhin ang labi niya sa pamilyang Nong. Nong Heping, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon para sa ginawa niyo sa aking ina. Pagbabayarin ko ang buong pamilyang Nong. Zhang Yi, wala kang hiya. Manloloko, bastos, siraulo. Teka, paano ako naging masama? Nananapak ka pa ng iba. Bakit hindi mo muna unahing tapusin ang sarili mo, hayop ka? Sandali, President Xu, tama na yan. Wala akong ginagawang masama sa iyo at ilang beses na kitang iniligtas. Kung alam ko lang na isa kang walang hiyang tao, hindi na sana ako nagpaligtas sa iyo. Sige na, tama na. Ang taong iyon ay isang kriminal na pinadala ni pamilyang Nong. Wala akong interes sa kanya. Pamilyang Nong? Kung ganoon, ayos ka lang ba? President Xu, nagsiselos ka na at nag-aalala pa? May gusto ka na ba sa akin? Wala ah. Natatakot lang ako na baka mawala ka at kailangan ko pang magbayad. Takot si President Xu na mawala ako? Ikaw. Hello, Jiayun? I-loudspeaker mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo ako. Ang asawa ko, nagmamakaawa ako sa iyo. Anong nangyari? Nabalitaan ko na nakikipag-usap ka kay Dingsheng Group para sa isang partnership. Maaari bang pakiusapan mo si Young Master Nong na hingin ang tulong ng kanilang miraculous Dr. Liu Yizhen para iligtas ang asawa ko? Ito ay... Alam mo naman na magkaribal kami ni pamilyang Nong. Ngayong may nangyaring masama, siguradong natutuwa pa sila sa nangyayari. Marami na akong pinuntahang ospital pero hindi man lang nila malaman ang sanhi ng sakit niya. Wala na talaga akong mapuntahan. Ang asawa ko, hindi na talaga niya kaya. Xinyue, ang bagay na ito. Wala akong magagawa. Xu Jiayun, sayang ang tiwala ko sa iyo. Magpapatulong lang kay Miraculous Dr. Liu para sa pagpapagamot, pero marami ka pang dahilan. Napaka-plastic mo. Hindi sa ayaw kitang pagbigyan, kaya lang. Ipadala niyo po ang address, pupunta na kami agad diyan. Bakit ka basta-basta pumapayag? Magkaaway na kami ng Dingsheng. Saan ka naman makakahanap ng Liu Yizhen? Dahil nga magkaaway na kami, kaya mas lalong dapat tayong pumayag. Anong ibig mong sabihin? Magkaribal ang Xinyue at pamilyang Nong sa isa't isa at dahil pwede tayong makipagtulungan sa pamilyang Nong, bakit hindi rin tayo makipagtulungan sa Xinyue? At isa pa, kung mapapagaling ko ang sakit ng asawa niya, siguradong magkakaroon tayo ng pagkakataong makipagtulungan. Tama naman ang sinasabi mo. Pero saan naman ako makakahanap ng magaling na doktor ngayon? Nandito naman ako, di ba? Ikaw? Nakalimutan mo na ba? Noong araw na nilagyan ka ng gamot, sino ang nagpagaling sa iyo? Huwag mo na iyong babanggitin. Jiayun, sa wakas ay dumating ka rin. Nasaan si Miraculous Dr. Liu? Hindi nakapunta si Miraculous Dr. Liu. Paano na ngayon? Ang asawa ko, mukhang mawawala na siya. Hindi pa ako nawawala. Bakit ka ba nag-iingay dyan? Bakit nandito ang President Xu na yan? Hayaan niyo pong sumubok ang bodyguard kong si Zhang Yi. Jiayun, kahit na magkaklase tayo noong kolehiyo, bakit ka nagdala ng mabahong bodyguard para lokohin kami? Inaakala mo bang madaling apihin ang isang pamilyang Meng? Xinyue, hindi po ganoon. Siya ay talaga namang... President Meng, dahil ayaw niyo po kaming magpagamot sa inyo, aalis na lang po kami. Ngunit kung magpapatuloy ang ubo niyo, hindi na lang apdo ang ilalabas niyo, kundi mapapahamak na kayo. Ang bastos mo. Layas, isang sunod-sunuran lang ni Pamilya Xu. Ang lakas ng loob na sumpain ako. Naghahanap ka ng gulo. Lumayas ka dito. Ako si Meng Qingxin. Kahit mawala na ako rito, hindi ako magpapagamot sa isang sunod-sunuran. Layas? President Meng kayo po ay... Layas. Mahal. Anong gagawin natin? Si Zhang Xinyue ay kaklase ko noong kolehiyo. Hindi ko kayang pabayaan na lang na mawala ang asawa niya. Huwag kang mag-alala, sumabay ka sa bilang ko. 3, 2, 1. Mr. Zhang? Mr. Zhang, nakikiusap po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang asawa ko. Seryoso po.
Nasusuka na siya ng dugo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Luluhod na po ako sa harap nyo. Sige, walang problema. Pupunta na tayo ngayon din. Sige, bilis. Hindi ba't gumaan na ang pakiramdam mo? Gumaan nga ang pakiramdam ko. Mula nang magkasakit ako, ngayon lang uli ako naging ganito kaguinhawa. Mr. Zhang, masyado akong naging mapagmataas. Nagkamali ako ng tingin sa inyo. Sino ba ang Liu Yizhen na iyan para ikumpara sa inyo? Mr. Zhang, kayo ang tunay na mahusay na doktor. Mahal, walang hiya ka. Anong ginawa mo sa asawa ko? Singyue, Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, kayong lahat sa Fengdu Group ay siguradong malulugi at mawawalan ng pera. Dahil lang iyan sa baradong daloy ng dugo, kaya siya nasusuka. Magiging maayos din ang lahat kapag nailabas na ang masamang dugo. President Xu, ang panulat. Araw-araw sa bahaging ito, magmasahe ng 30 minuto at unti-unti ring gagaling ang pakiramdam niya. Humingi ka ng tawad kay Mr. Zhang. Bilis, Pasensya na po. Mr. Zhang. Iniligtas niyo ang buhay ko. Kayo ang aking tagapagligtas at parang pangalawang magulang na rin. Ako, si Meng, ay hindi sapat ang pasasalamat. Kaya sa susunod na kailanganin ni Mr. Zhang ang tulong ko, magsabi lang po kayo. Hindi ko kayo tatanggihan, Meng. Mayroon nga akong isang hiling. Opo. Dahil sa ilang mga dahilan, kami at ang pamilyang Nong ay wala na pong anumang ugnayan sa pagtatrabaho. Ha. Mabuti naman at hindi natuloy. President Meng, Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang talagang makipagtulungan sa Fengdu, pero naunahan ako ng pamilyang Nong. Ngayon hindi na ito natuloy? Hindi ba't pagkakataon ko na ito bilang si Meng? seryoso po ba kayo riyan, President Meng? Siyempre, seryoso ako. Ang makipagtulungan sa Fengdu ay ang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Kung ganoon po, President Meng, kakausapin ko po kayo ng mas detalyado. Wag na. Tiwala naman ako sa kakayahan ng President Xu. Isa pa, iniligtas ni Mr. Zhang ang buhay ko. Ha, Singyue, gumawa ka na agad ng kontrata. Mula ngayon, magkakaroon na tayo ng malalim na pakikipagtulungan sa Fengdu. Sir, ang labi ni Chingu ay itinapon sa likod ng bahay at kasama rin ang sulat na ito. Naghahanap ng gulo si Jiang Yi. Pinunong Nong, maghahanap pa ako ng mga tao. Hindi ako titigil hanggat hindi siya napaparusahan. Hayaan mo na. Hinto! Bilis, takbo! Bilis! Pasok dito. Bilisan nyo. Sinasabi ko sa inyo, magtago kayo rito. Ano man ang mangyari sa labas, huwag kayong lalabas at huwag kayong gagawa ng ingay. Naiintindihan nyo ba? One-Air, hindi ka na makakatakas. One-Air, ito na ang pinaka-importanting sandali para maging pinuno ng pamilya. Ayaw kong may makahanap ng kahit anong butas laban sa akin. Kaya pasensya ka na. Kailangan mong mawala. President Nong, pati si Zhang Yi at Mga bata lang sila. Wala silang magagawang gulo. Tara na. Brother Dao, tapos na ang usapin tungkol kay Zhang Yi. Tulungan mo pa ako sa isang bagay. President Xu, uuwi na ba tayo? Siyempre naman. Dahil sa kontratang ito, ang mga negosyo ng Fengdu Group sa bansa ay mas mapapalawak pa. Kaya kahit papaano ay may maipagmamalaki na ako sa pamilya ko. Pasensya na sa tanong, pero ang pamilya nyo, Huwag na nating pag-usapan yan. Nga pala, paano ka natutong manggamot? Ano pa ba ang mga sikretong itinatago mo? ganyan din naman si President Xu. Ayaw mong sabihin sa akin ang tungkol sa iyo. Pero tinatanong mo ako, maniniwala ka ba kung sasabihin kong minana ko pa ito sa mga ninuno ko? Ano sa tingin mo? Mga simpleng paraan lang ito ng panggagamot. Hindi naman ito espesyal. Alam mo, ang taong tulad ko, pera lang ang gusto. Kung kikita ako ng pera at makukuha ko pa ang loob ng magagandang babae, bakit ko naman tatanggihan? Di ba? Zhang Yi, Pumasok na muna kayo sa loob. Anong kailangan nyo? kayo po si Zhang Yi.
hindi ba? Sinabi ko na sa inyo, pinapayuhan ko kayong tumigil na. Kung hindi, Nako, batang lalaki, nagkakilala lang tayo sa hindi magandang paraan. Talagang hindi lang po namin alam kung sino ang kinalaban namin at naabala namin kayo. Napakalawak po ng inyong pangunawa at napakabait ninyong tao, kaya sana ay huwag na ninyong patulan ang mga tulad naming walang kwenta. Patawarin niyo na po kami. Bakit hindi pa kayo lumuhod sa harap ni kapatid na Zhang? Boss, alam ko na pong nagkamali ako. Napakabuti niyo pong tao, kaya parang awa niyo na. Patawarin niyo ako. sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Narito, ang 800,000 dolyar. Tanggapin niyo po ito bilang munting regalo mula sa akin at sa aking mga tauhan. Sige, tatanggapin ko muna ang perang ito. May 2 magandang babaeng naghihintay sa akin sa airport. Aalis na ako. Sige po, sige po. Tumayo na kayo. Hello? Pinunong Nong, maayos na ang lahat. Pero ang paghihiganti para kay Xueshi, hindi na ba talaga natin gagawin? Ang ipinakitang lakas ni Zhang Yi sa atin ay hindi biro. Hanggat hindi kinakailangan, huwag niyo siyang kakalabanin. One Air, mula ngayon, tapos na ang pagkakaibigan natin. Kapag ang pasaway na anak na iyan ay gumawa pa ng gulo, hindi ko na ito palalampasin. Pinayagan mong bumalik si Jiajia ng mag-isa sa paaralan. Sigurado ka bang ayos lang iyon? Tapos na ang problema tungkol kay Brother Dao, kaya ligtas na ngayon si Jiajia. Naku, sa wakas ay nakabalik na rin kayo. Tingnan nyo, ang ganda ng pagkakaayos ko sa hardin na ito. Ang mga bulaklak na ito. Hoy, nakakainis na ha? Tumigil ka na. Kung hindi ay magagalit na talaga ako. Xiao Mao, pwede bang huwag ka nang manggulo? Pasensya ka na, pumasok ka muna sa loob at maglinis ng katawan. Huwag mo na itong uulitin sa susunod. Wala ka bang inilagay sa banyo na hindi dapat naroon? Wala naman. Ang parehong biro. Hinding-hindi ko gagawin sa ikalawang pagkakataon. Ikaw talaga. Sige na, huwag mo na akong sermunan. Pakiramdam ko kasi ay may ilang tao na sumama sa isang maliit na security guard sa business trip at tila may nangyaring romantikong tagpo doon. Anong sabi mo? Kayong dalawa. Hala, sinasabi mo bang para sa iyo, tinapakan niya ang pagkatao ni Nong Xuezi? Naku, hindi maaari ito. Kahit na ang Nong Xuezi na iyon ay isang walang hiyang bastos. Pero para sa pakikipagtulungan mo sa Ding Sheng, 2 taon mo rin itong pinaghandaan. Dapat pumirma muna kayo bago mo siya pinarusahan. Pero napagaling niya ang kakaibang sakit ni Meng Qingxin, kaya kami ni pamilyang Meng ay direktang pumirma ng isang malalim na kasunduan. Ano? Kahit kailan ay hindi nakipagkasunduan ang pamilyang Meng sa kahit anong kumpanya ng ganoon kalalim. Nagawa iyon ng maliit na security guard na iyon. Ha? Kaya dahil sa mga ito, nahuhulog na ba ang loob mo sa kanya? Ano bang sinasabi mo? Sino ang nahuhulog ang loob sa kanya? Naku, bakit ka nahihiya? Ang 2 mata mo halos dumikit na sa katawan niya, ayaw nang kumurap. Kung hindi ikaw, sino pa? Ako ba? Gusto mo talaga siya? Bastos. Zhang Yi, anong ginagawa mo? Magpalit ka na nga ng damit. Masyado lang nagmamadali. Pasensya na, pupunta na ako. Ano ba ang pinagmamadali mo? May sasabihin ako sa inyo. Yayaman na ako. Hahaha, may nag-aalok sa akin ng 2 milyong dolyar para sa isang trabaho. Sus! Akala ko naman kung ano na, 2 milyong dolyar lang pala. Tingnan mo nga yung itsura mo, parang walang narating. May taong inggit lang, kaya kung ano-ano ang sinasabi. Hoy! Ang kahit anong damit ko nagkakahalaga ng mahigit 100,000 dolyar. Sino namang magkakagusto sa barya mong pera? Tama na iyan, Xiao Mao. Pwede ba kayong dalawa? Huwag mag-away sa tuwing magkikita kayo. Siya kasi! Hay naku, pumasok ka muna sa kwarto. Ano ba talaga ang nangyari? May nakilala ako dati na isang taxi driver, bigla siyang nagbayad ng 2 milyong dolyar para sa isang pabor. Siguradong nahaharap siya sa isang napakalaking problema. Sige, papayagan kitang umalis. Pero, kailangan mong mangako sa akin ng 3 bagay. Una, huwag kang gagawa ng kahit anong labag sa batas. Naku, President Xu, huwag kang mag-alala. Maganda na ang buhay ko ngayon.
At malaki na ang kinikita ko, kaya hindi ako gagawa ng kahit anong krimen. Pangalawa, kahit ano pa ang gagawin mo, kailangan mong bumalik sa loob ng 36 na oras. Kung hindi ay mag-aalala ako. Pangatlo, hayaan mo na, wala nang pangatlo. Zhang Yi, kahit ano pa ang lakad mo sa labas, mag-iingat ka palagi. President Xu, hindi aabot ng 36 na oras, siguradong babalik ako agad para maging bodyguard mo. At iyong pangatlo, gusto mo ba akong halikan? Seryoso ang usapan natin. Bakit ang hilig mong magbiro? Sige, aalis na ako. Sige, mag-ingat ka. Pare, wala na akong ibang magagawa. Delikado ang trabahong ito. Anong ibig mong sabihin? Pare, ako ang girlfriend ko. Kinuha ng mga masasamang tao. Teka, isa kang trabahador? Tapos may girlfriend ka pa? Dahil nga sa girlfriend ko, kaya ako tumigil. Hindi na ako gumagawa ng ganoong trabaho. Ituloy mo. Kahapon ko lang din natanggap ang balita. Nag-away kami noong nakaraan at nakapatay lang ang cellphone niya. Hanggang sa bigla itong bumukas kahapon. Pero sa kabilang linya, ang mga nakalaban ko sa ibang bansa, ang mga kaaway ko, si mag-asawang Cobra, ang sumagot ng tawag. Kaya, lalapit ka sa akin para magligtas? At galing din sa iyo ang $2 milyong? Oo. Teka, hindi pare. Simot na ang bulsa ko, ito na lang na $2 milyong ang meron ako. Kung kulang pa iyan, babalik ako sa dati kong trabaho para bayaran ka. Hindi, Hidui. Isang beses pa lang tayo nagkita. Talaga bang tinuturing mo akong kapatid? Basta na lang ba ako magpapakapagod para sa'yo? Pare, magsasabi ako ng totoo. Nung unang kita ko pa lang sa'yo, naramdaman ko na ikaw ay taong mapagkakatiwalaan. Mula sa puso ko. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Bakit ka pa dami pang sinasabi? Ikaw talaga. Sige, huwag ka na magsalita. Huwag na nating pag-usapan ang pera. Magtulungan tayo para tapusin si Cobra. Pare, gusto nilang pumunta ako ng mag-isa. Sige, mauna ka na. Tawagin mo lang ako kapag may problema. Buisit, may nangyari na ngang masama. Shan. Nung isinasagawa natin ang misyon noon, nang himasok ka sa mga plano ko, kaya naman sa listahan ng mga pinakamagaling, bumaba ako ng mahigit 20 pwesto. Ngayon, sisiguraduhin kong tapos ka na. Walang hiya ka. Noon pa man, tinalo na kita sa sarili kong mga kamay. Ngayon, gusto mo akong tapusin? Manigas ka. Isang retiradong kriminal na halos 10 taon nang wala, na ngayon ay nagmamaneho na lang ng taxi. Ang lakas pa ng loob mong magyabang ng ganyan. Wala kang silbi. Hayop ka. Ano sa tingin mo? Ang mapahamak sa kamay ng sarili mong nobya, masaya ba? Doon sa pinakamamahal mong si Shanshan, nilagyan ko ang buong katawan niya ng pampahina. Ngayon, siguradong nawawalan ka na ng pag-asa, di ba? Wala nang makakatulong sa iyo ngayon. Sino ka? Cobra, dapat ka nang mawala. Ikaw? Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Ang pangalan ko na ngayon ay Zhang Yi, pero dati, ang tawag sa akin ay Ying. Ikaw si Shadow King. Ano na ang gagawin natin? Dahan-dahan muna at tignan natin ang mangyayari. Shadow. Ahahaha. Alam ko na talagang hindi ka basta-basta. Kilala mo pa si Shadow King? Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Zhang Yi, pinaglalaroan mo ba ako? President Xu? Xiao Mao?
Huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka pa, mawawala sila. Hindi ako gagalaw, hindi ako gumagalaw. Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, Tumahimik ka, dapa. dadapa na po ako. Huwag mong saktan ang dalawang iyan. Kapag nawala ang dalawang babaeng iyan, mawawalan ako ng sweldo. Boss, huwag kang padalos-dalos. Walang mabuting maidudulot ang galit. Dadapa na ako. Liuzi? Wala na ba siya? Kung nandyan pa siya, puntahan mo. Nagawa mo pa akong sipain, tatapusin kita. Kuya, wala na ang tao. Mga damit na lang ang natira. Ano? Zhang Yi, ang gwapo mo talaga. Napakakisig mo. Gustong-gusto talaga kita. Naku, hindi ito ang oras para sa lambingan. Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi, doon mo na ako mahalin ng husto. Huwag kang malikot, maling lugar ang nahahawakan mo. Zhang Yi, tama na iyan. Huwag ka nang magbiro. Nasaan ang switch ng kuryente? Nandun po sa kabila. Magsalita kayo? Sinong nag-utos sa inyo? Multo. Magsasalita ba kayo o hindi? Sige. Magsasalita na ako. May galit ang boss ko kay Tu Dafu. Kaya inutusan niya akong kunin si Tu Kaihong ngayon. Ano ang sinabi mo? Sige, naintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Isipin mo 1 taon o 2 taon akong hindi pinansin ni Papa. Tapos noong nagpakita siya, muntik na akong makuha ng mga masasamang tao. Ibig sabihin ba nito, ay mga kaaway lahat ni Papa ang mga taong iyon? Ang sahod ko ay President Xu, o gusto mong ako na lang ang kumuha sa iyo? Ikaw. Tama. Pilitin si Tu Kaihong at sasabihan ko ang boss na bayaran ka. Tama. Sabi ni Papa, dahil iniligtas mo ako, sa susunod na mga ilangan ka ng tulong, maaari kang lumapit sa kanya. Sige ba, tatawag na ako sa 911 ngayon para ipakulong silang lahat. May gustong manakit sa akin, may pumasok sa bahay para magnakaw, sa klolo. Magandang Tu, mapapapayag ko kaya ang tatay mo. Naipakasal ka sa akin? Wala ka na ba talagang hiya? President Xu, may masamang balita. Nandito na ang mga taga-headquarters. May dumating na tao mula sa headquarters ng Fengdu? Anong ginagawa nila rito? Una, ay dahil hindi natuloy ang pakikipagtulungan sa Dingsheng. Pangalawa, natural ay dahil sinaktan mo si Nong Exweji. Kailangang magpaliwanag sa pamilyang Nong. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ka na ba nila tutulungan? Wala na sila dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Ang nagbabantay sa headquarters ngayon ay ang aking ikalawang amain, na matagal na akong kaaway para makuha ang ari-arian ng pamilya. Talaga bang kakalabanin ka ng iyong ikalawang amain? Matagal na siyang naghahanap ng pagkakataon. Oh, nandito na pala ang ating bida. Ano ang ibig mong sabihin? Sinira mo ang pakikipagtulungan sa Dingsheng at kinalaban ang pamilyang Nong. Hindi ba't ikaw ang dakila nating bida? Ikalawang amain. Huwag mo akong daanin sa mga pasaring mo. Pananagutan ko ang lahat ng kahihinat na nito. Alam mo ba kung gaano kalaki ang lugi na idinulot mo sa grupo? Ngayon, ang ating Fengdu sa lokal na merkado ay nahihirapang lumawak. Kaya mo bang panagutan ang responsibilidad na ito? Pero si Nong Xuezi ang siyang... Kahit ano pa ang gawin niya, dapat mo itong tanggapin. Tingnan mo ito. Ano? Hindi ito magagawa ni Lolo? Bakit hindi ito posible? Napakalaki ng pagkakamaling nagawa mo, Elder Xu, kaya hindi ka bibigyan ng kahit isang kusing. Huwag mong sisihin ang iyong ikalawang amain kung naging malupit siya. Pero alam mo, pwede pa kitang bigyan ng trabaho bilang janitress sa kumpanya. Ano sa tingin mo? Ikaw. Anong ikaw? Isa ka lang namang walang kwentang bata na wala ng mga magulang. Lalaban ka pa ba sa aming mga nakatatanda para sa mana? Tama siya. Hindi tumatanggap ng mga taong walang silbi ang kumpanya ng Xu. Umalis ka na dito. Matapos mong sirain ang kontrata sa Dingsheng, may mukha ka pa bang ihaharap dito? Ang pamilya Xu ay naglabas talaga ng isang walang kwentang tao. President Xu, may naiwan kang gamit. Saan galing ang mabahong security guard na ito at nangahas pang makialam sa pamilya ng pamilya Xu? Lumabas ka. Pasensya na po, hindi ko po intensyon. Pero tungkol sa pagtutulungan ng Fengdu at Meng Group, hindi ko alam kung interesado ba kayo? Yan ba yung Meng Group na mas magaling pa kaysa sa Dingsheng? Kung totoo man yan, napakalaking tulong niyan para sa Fengdu. Imposible naman yata. Ang Shushen na matagal na nating sinusubukang makuha, ang napakahirap na proyektong iyon, ay nakuha ng batang ito. Akin na, titingnan ko. Totoo nga, ipinapayag ko na ang batang mula sa pamilya Xu ay mananatiling presidente. Sang-ayon ako? Sang-ayon din ako.
Anong sang-ayon? Kahit sino pa sa inyo ang sumang-ayon, wala itong silbi. Si Elder Shu mismo ang nagsabi na dapat siyang paalisin sa Fengdu. Tingnan natin kung sinong mangangahas na sumuway. Talaga ba? Anong nangyari kay Brother Zhang? Lolo, Xiao Yun-er, bakit magkasama kayo ni Brother Zhang? Kayong dalawa? Sir, may nangyari pong problema dito sa President Shu. Alam ko, ang walang hiyang Nong Shuesi na iyon. Naglakas loob ang batang iyon na pag-interesan ang Yun-er. Hindi ba't sinabihan ko ang pangalawa niyang tiyuhin na pumunta para tumulong? Bakit hindi nakikinig ang mga taong iyon kay Shu Shen? Pinipilit pa si Xiao Yun-er na bumaba sa pwesto. Hindi sa hindi sila nakikinig, kundi dahil masyado silang masunurin. Magsalita ka. Sir, si Shu Shen po ang pumilit sa amin na paalisin si Shu Jiayun sa pwesto. Wala po kaming kinalaman dito. Si Shu Shen? Sir, naglakas loob kang gumawa ng peking utos sa pangalan ko? Gusto mo na bang matapos? Patawad po. Nagkamali ako. Talagang nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin. Simula ngayon, tinatanggal ko na si Shu Shen sa lahat ng posisyon sa Fengdu at si Yun-er na ang mamamahala sino ang may reklamo. mabuti na lang at dala mo ang kontrata ng grupong Meng. Pero, paano mo nakilala ang lolo ko? Niligtas ko siya noon noong nasa ibang bansa ako. Ituring mo na lang na pambayad ito sa utang na loob. Lolo ko iyon, ano namang kinalaman mo doon? Ngayon wala pa. Pero baka sa susunod ay meron na. Malaki ang naitulong ko sa President Shu sa pagkakataong ito, paano mo kaya ako babayaran? Hindi ko alam kung paano ako pasasalamatan ni President Shu. Nakuha mo na ang sahod para sa kuting. Hindi ba dapat lang natulungan mo ako? Masyado namang mapang-abuso sa empleyado si President Shu. Nagligtas na nga ako ng tao. Tumulong pa ako sa pakikipagnegosasyon, pero sahod lang ng security guard ang nakukuha ko. Lugi naman yata ako. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay si President Shu. Napakahusay ni President Shu. Pasensya na po, lalabas na po ako agad. Anong napakahusay? Ang balita tungkol sa pagtutulungan ng Fengdu at pamilyang Meng, nang lumabas ito, nagulat ang buong industriya. Ngayon, maraming tao na ang nag-uunahang makipagtulungan sa atin. Talaga? Mabuti naman. O siya, lumabas ka na muna. Magtatrabaho na ako. Sige po, President Shu. Tay, bakit hindi mo ako tulungang pagbayarin siya para makaganti ako? Ang kapangyarihan sa likod niya ay hindi dapat balewalain. At isa pa, ikaw naman talaga ang may kasalanan dito. Ngayong nagtutulungan na ang Fengdu Association at Grupong Meng, ang mga stock ng Fengdu ay lalong tumataas ang halaga. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kasakiman mo. Iyang si Shu Jiayun, isa lang siyang walang kwentang babae na wala ng mga magulang. Ano naman kung saktan ko siya? Tama na. Siya ang nag-iisang apo ni Elder Zhu. Kung talagang magtatangka kang saktan siya, kahit hindi bumagsak ang pamilyang Nong, tiyak na malaki ang mawawala sa atin. Bakit hindi natin gamitin ang kanilang kapangyarihan? Ang lakas ng loob mo. Ang pamilyang Nong ay isang malaking kumpanya. Hanggat hindi pa ito ang huling baraha, hindi natin maaaring gamitin ang kanilang impluensya. Talagang wala kang pakialam sa buhay ng sarili mong anak, no? Anong pinagsasabi mo? Tandaan mo ito? Huwag mo na itong babanggitin uli. Sina Zhang Yi at pamilya Shu, huwag mo na silang gagalawin. Sige po, alam ko na. Matandang hukluban, bakit naman ako makikinig sa'yo? Zhang Yi, lahat ng mga taong mahalaga sa'yo, isa-isa ko silang tatapusin. Hello? Masyado talagang abala ang babaeng si Shu Jiayun, lalo na't sumisikat na ang Fengdu sa industriya. Habang lalo siyang nagiging busy, araw-araw na lang niya akong pinapahatid ng kontrata. Aba, bulletproof glass, mukhang bigatin ng may-ari nito ah. Lagot, President Shu. May nangyaring aberya dito sa panig ko, mahuhuli ng kaunti ang paghatid ko ng kontrata. Malapit na sa mataong lugar, pero nangahas pa ring bumangga. Sino kaya ang nasa loob ng sasakyang ito? Walang hiya. Ang bilis tumakbo habang may pasan na tao. Mga bastos, talagang hinahamon niyo ako sa bilis ha? Ipakikita ko sa inyo kung sino ang hindi matalo-talong henyo sa habulan. Buisit, anong klaseng suwerte ito? Nagmamaneho lang ako pero may nakasalubong pang kriminal. Kumapit ka lang, kumapit ka pa ng kaunti, magiging mayaman din tayo balang araw.
Hello po, pakipirmahan lang po ito rito. Ang nasa loob, hindi naman siya mawawala, di ba? Ngayon lang ako nagmagandang loob, tapos baka mawala pa siya. Doktor, hindi ba mawawala ang nasa loob? Nakakita lang ako ng aksidente sa daan at sinubukan ko lang tumulong. Wala akong kinalaman kung mawala man siya. Naku, ligtas siya. Maraming salamat sa iyo. Dahil sa tulong mo, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Sino ba siya? Napakaswerte ko talaga. Ang tagapagligtas ng aming amo ay tagapagligtas din ng aming long group mismo. Mabuti na lang at ang aming amo ay nailigtas mo mula sa kapahamakan dahil kung wala na siya, ang aming long group ay mawawalan ng pinuno. Ginawa ko lang ang tama para makatulong. Kahit naligtas na ang amo sa ngayon, ang namuong dugo sa kanyang utak ay hindi pa rin natatanggal. Kung hahayaan lang natin itong lumala, maaari siyang hindi na magising habang buhay. Gawin niyo ang lahat para iligtas siya. Para saan pa at binabayaran kayo ng ospital na ito? Young Master, ang payo ng mga eksperto ay operahan ang bungo para alisin ang dugo. Ngunit masyadong malaki ang pamumuo at masyadong malalim ang dugo. Mahirap na hindi mapinsala ang mga ugat sa utak. Maghanap kayo ng paraan para iligtas siya dahil kapag may nangyaring masama, gigibain ko ang ospital na ito. Young Master Long, bakit hindi niyo ako hayaang sumubok? Iho, kahit na iniligtas mo ang aming amo, pagdating sa usaping medikal, Hindi po maganda ito? Huminto ang tibok ng puso ng pasyente? maayos lang siya kanina. Di ba? Anong nangyayari ngayon? Ginagawa na po namin ang lahat para i-revive siya. Kapag may nangyaring masama sa tatay ko, pagbabayarin ko kayong lahat. Ano po ang lagay niya, doktor? Nasa critical na kondisyon ang pasyente at kailangan na siyang operahan agad. Eh di gawin niyo na po. Masyadong malaki ang panganib ng operasyon. Kailangan muna namin ang pahintulot ng pamilya. Gaano po ba kapanganib? Ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay hindi na siya muling magising habang nasa operasyon. Tabi, Walang hiya ka. Anong ginagawa mo? ayos na siya. Napakalakas naman ng loob mo. Hospital ito. Buhay ang nakataya rito. Hindi ito ang lugar para magwala ka. Mga tauhan, hulihin niyo siya. Pagbabayarin kita kapag may nangyaring masama sa papa ko. Mga tauhan, dakpin niyo siya. At pagbabayarin kita sa ginawa mo sa tatay ko. Isang himala, normal na ang lahat. May pag-asa ng magising ang pasyente. Sa isang simpleng turok niyo lang, nawala lahat ng namuong dugo sa utak, isa kayong tunay na henyong doktor. Wala kang katarungan. Basta-basta ka na lang nang huhuli. Humingi ka agad ng tawad sa binatang ito. Kaibigan, patawad dahil naging bulag ako. Paulit-ulit mong iniligtas ang tatay ko. Handa akong gawin ang lahat para makabawi sa iyo. Wag na po. Ipinagmamalaki ko po kayo bilang isang bayani, kaya nararapat lang na iligtas ko kayo. Ngunit ang bumangga sa inyo ay may masamang balak, maayos ang kanilang plano, malamang ay may nagmamanman sa inyo sa malapit. Lumabas muna kayong lahat. Batang lalaki, hindi ganyan dapat magsalita. Ang mga taong nakapaligid sa akin ay ang mga kasama ko na sumabak sa hirap at ginhawa. Hinding-hindi nila ako pagtataksilan. Paano kung gawin nila? Batang lalaki, magsalita ka ng may ebidensya. At isa pa, hindi ba't ligtas at maayos naman ako dito? Kung may masama silang balak, hindi ba dapat ay tinapos na nila ako? Tama ka? Siguradong may susunod silang gagawin? Mayroon akong plano. Ano ito? Kagigising lang ni Sir. Hindi pa masyadong malinaw ang isip niya. Ang turok na ito ay makakatulong sa kanya para mabilis na bumuti ang pakiramdam. Ang bisa ng turok na ito ay talagang epektibo. Hindi na masakit ang ulo ko, pero ang katawan ko. Papa, doktor.
Xiao Liuzi, bakit ikaw ang nandito? Dahil alam nyo na, ang lahat, kung anuman, ang parusa nyo, handa akong tanggapin ito. Maraming nakakaalam ng schedule mo. Isa siya sa kanila, di ba? Ilang taon ka nang sumasama sa akin. Bakit mo ito nagawa? Magsasalita ka ba o hindi? Ano ito? Kilala mo ba ito? Ito ang natatanging marka ng mga ahente mula sa bansang M. Hindi ko akalain na ang kapatid na kasama ko sa loob ng maraming taon ay isa palang espiya ng ibang bansa. Ilayo siya rito. Opo. Alis. Kaibigan, sa pagkakataong ito, salamat dahil iniligtas mo ang buhay ko. Ituturing kitang tagapagligtas ko mula ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag kailangan mo ng tulong ko, asahan mong darating ako agad. Hello? President Xu, may malaking problema. Xu Jiayun, lumayas ka sa Fengdu Group. Ang mga hotel sa ilalim ng Fengdu ay may sobrang taas na level ng formaldehyde. Panloloko ito sa pera at kapahamakan sa buhay. Tama? Manloloko kayo? Lumayas kayo? Nagtatrabaho ako sa ospital at nabalitaan ko na ang iba nilang negosyo ay may problema rin sa mga ibinebentang supplement. May nawalan na ng buhay dahil doon. Xu Jiayun, lumayas ka sa Fengdu. Lumayas kayo, lumayas kayo! Pakiusap. Kumalma po kayo. Sisiguraduhin naming iimbestigahan ang katotohanan sa likod nito. Anong nangyayari? Si President Xu ay may nakatakdang press conference para sa pakikipagtulungan sa pamilyang Meng ngayon. Hindi ko rin inaasahan na sa pagsisimula pa lang ng conference ay may darating na mga nanggugulo, may dala silang formaldehyde, certificate, at sinasabing hindi ligtas ang ating hotel. Kunin mo ang report. Ako na ang bahala rito. Hali kayo, ipakikita ko sa inyong lahat ang formaldehyde test report ng Fengdu Hotel. Tingnan ninyo ang masamang CEO na ito kung paano niya ipahamak ang buhay ng mga tao. Teka, nasaan ang report ko? Ikaw ba ang may gawa nito para pagtakpan ang katotohanan? Nasa akin ang ulat. Oh, kaya naman pala tingnan nyo. Kumuha nga ng tao si Fengdu para magnakaw ng mga dokumento. Kaya naman pala kanina, pagkapasok ko pa lang, naramdaman ko na agad na parang nahilo ako sa gamot. Nahihilo na talaga ako ngayon. Ipapakita ko sa inyong lahat kung sino ba talaga ang nanggugulo rito. Sekretarya Zhang. Heto na po. Mula ito sa isang profesional na ahensya, ang ulat ng pagsusuri sa formaldehyde ay mayroong anti-counterfeit na marka. Gamitan lang ito ng ultraviolet light at malalaman na agad ang totoo. Tingnan ninyong mabuti kung alin ba ang peke. Paano naman ang mga tao sa ospital namin na uminom ng inyong mga supplement? At na ospital, anong masasabi niyo roon? Tama. Sumasakit pa rin ang ulo ko hanggang ngayon. Hoy kapatid. Teka, totoo ba ito? May nawalan na ba talaga ng buhay dahil dito? Hindi lang pekeng ulat ang nakuha ko kanina, pati na rin ito. Ang balita tungkol sa hindi pagkakaunawaan ni na Fengdu at Dingsheng, siguradong narinig na ninyong lahat kamakailan, di ba? Ang nangyayari ngayon ay plano lang para manggulo habang nagtutulungan ang grupong Meng at Fengdu para sirain ang pagtutulungang ito upang ang Dingsheng ang siyang maghari sa merkado. Pero wala siyang malay ngayon, kaya wala kaming magagawa kundi makinig sa mga paliwanag mo. Tama. Wala siyang malay. Kung hindi siya pumunta sa press conference niyo, bakit siya nakahiga riyan sa sahig? Tama iyan. Pinapayuhan ko kayong lahat, ipakonsulta niyo ng mabuti ang inyong mga katawan. Baka ang pagpunta niyo rito sa press conference ang maging dahilan para mapahamak kayo. Tama. Kung totoo mang wala siyang malay, malalaman natin kung susubukan natin, di ba? Tingnan natin kung talagang nawalan siya ng malay. Malalaman natin kapag sinubukan natin. Ano po ang may paglilingkod ko, sir? Ipakita mo ang galing mo at tingnan mo kung wala na ba talaga ang taong ito. Sige po. Galingan mo ang pagtrato sa kanya. Ako, ano ang nangyayari sa akin? Ayaw mo pa ring magsalita? Anong nangyayari? Huwag. Magsasalita na ako. Si Young Master Nong ang nag-utos sa akin. Binayaran lang din po ako para gawin ito. Si Young Master Nong pala ng Dingsheng ang may gawa nito. Talaga ba? Hindi ko akalain na si pamilyang Nong sa kanyang kalaban ay magiging ganito kalupit. Hindi mo pa ba alam? Balita ko ang Young Master Nong na iyan ay may mga maruming gawain din. Sabi ko na nga ba, siya nga. Boss Xu, anong gagawin natin sa kanya? Tumawag na ako sa 911. Pagkatapos ng pangyayaring ito, posibleng balikan pa ni Nong Xueshi si Fengdu, kaya mag-ingat ka muna ngayon. Nong Xueshi, hindi na sana kita hinayaang mabuhay. Mukhang hindi ganoon kasimple ang lahat.
Nagkausap na ba kayo ni Jaja kamakailan? Hindi pa? Ilang beses siyang tumawag sa akin nitong mga nakaraang araw. Sabi niya ay parang may sumusunod sa kanya. At sinabi rin niyang huwag ko itong ipaalam sa iyo. Gia, anong nangyari sa iyo? Kuya, Kaya, totoo bang may sumusunod sa iyo? Oo, nakita ko siya kanina. Nakaitim na cap at may itim na face mask. Sinundan niya ako hanggang sa gate ng paaralan. Gia, hayaan mong si kuya ang umayos nito. Pumasok ka na sa klase ng kampante. Huwag na huwag kang lalabas ng paaralan. Naintindihan mo ba? Opo, sige po, aalis na ako. Hello? Ikaw ba si Zhang Yi? Ang tatay-tatayan ninyong si Zhang Guoliang? Ay nakita sa gilid ng kalsada at dinala rito sa aming ospital? Sa ngayon ay ligtas na siya sa panganib. Ang nakakalungkot lang, ang ibabang bahagi niya. Ginalit niyo ako ng husto? At pagbabayarin ko kayo. Nung Shueshi, pagkatapos ng lahat ng ito na ang katapusan mo. Hello, Hidui? Pare, alam ko na may kailangan ka sa akin. Mabuti na lang at hindi ako umalis ng bansa. Sige, sabihin mo na anong problema. May nagsisimula ng maghiganti sa akin. Nitong mga nakaraan, hinala ng kapatid ko na may sumusunod sa kanya, nag-aalala ako na baka mapahamak siya. Kapatid ko na rin, ang kapatid mo. Hanggat narito pa ako, sisiguraduhin kong ligtas ang kapatid mo. May isa pa akong hiling. Tulungan mo akong mahanap ang taong sumusunod kay Gia. Tay, Ikaw na bata ka? Nandito ka na pala? Tay, kasalanan ko ang lahat dahil hindi ko kayo naprotektahan ni Gia. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nang umiyak. Malakas pa ako. Hindi ba't tinanggalan lang naman ako ng isang bahagi? Wala naman na iyong silbi sa akin. Ilang taon ko na ring hindi nagagamit iyon. Mas mabuti na ring wala na iyon para hindi na ako maabala. Dati po, tinanggap nyo kaming tatlo sa pamilya nyo. Pero ngayon, wala man lang akong maipagpalit sa kabutihan nyo. At naging dahilan pa ako kung bakit kayo nagkaganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kalokohan yan. Binigyan ako ng langit ng isang napakagandang asawa at mga anak, kaya kontento na ako. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pa? Ikaw si Zhang Guoliang, tama? Inumin mo ang gamot mamaya. Bakit iba ito sa iniinom ko dati? Bakit niyo itinapon ang lahat ng gamot? Magsalita ka? Sino ang nagutos sa iyo? Sasabihin ko na. Ipainom mo ang gamot na ito kay Zhang Guoliang. Kapag natapos na ang lahat, bibigyan kita ng $1,000,000. Kung hindi. Ano ang narinig mo? Narinig ko siyang nagsabing, Young Master Nong! Narinig ko siyang nagsabi ng, Young Master Nong. Layas. Sino ba ang kinalaban mo? Si Pamilyang Nong ang may gawa nito sa inyo. Ano? Ang walang hiyang sinong Heping na iyon. Hindi pa ba sapat na nawala na ang mama mo dahil sa kanya? Pati ba naman ikaw ay idadamay niya? Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala rito. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan nyo. Mag-iingat ka sana. Kumusta? Maganda naman ang paligid dito sa ospital ng Longko, di ba? Salamat po sa tulong nyo. Pero, pakiusap po, bantayan nyo muna siya ng ilang araw. Kapag naayos ko na ang lahat, babalikan ko siya. Huwag kang mag-alala. Pinalibutan na ng mga tao ko ang lugar na ito ng husto. Kahit isang langaw ay hindi makakapasok. Magandang balita. Maaari pang maikabit ang bahaging iyon ng pasyente. Mabuti naman, Zhang Yi. Sa wakas ay, Kung ganoon, pagbabayarin ko rin siya ng husto.
pakiusap. Tumigil na kayo. Wag na. Tumigil na kayo, pakiusap. Zhang Yi. Ang tanging layunin ko lang ay ang pahirapan ka hanggang sa matapos ka. Nahanap na ang tao. Nagrenta siya sa tapat mismo ng Film Academy. Mukhang matagal na niyang pinaplano ito. Huwag kang makikialam sa bagay na ito. Masyadong maraming bakas sa kanila na may kaugnayan sa kapatid mo para hindi ka madamay sa gulo. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Maupo ka lang sa sasakyan at magbantay para sa akin. Ang pagharap sa mga taong ito ay napakadali lang para sa akin. Nga pala, huwag kang mag-alala. Buburahin ko ang lahat ng bakas nila. Xiao Xue, buksan mo ang pinto. Alam kong nagkamali ako. Huwag mo akong iwan, Xiao Xue. Xiao Xue, buksan mo ang pinto. Sino ang hinahanap mo? Sino ka naman? Bakit ka nasa loob ng kwarto ng nobya ko? Xiao Xue, talaga bang niloloko mo ako? Maling lugar ang pinuntahan mo. Matagal nang lumipat ang taong hinahanap mo. At hindi lang pala isa. Hindi pa ba ako sapat sa iyo? Walang hiya ka. Napakasama mong babae. Tatawag ako ng 911 para hulihin kayo. Xiao Xue. Wala naman kayang mangyayaring masama? Grabe, ang bangis talaga. Pare, ang galing mo. Ang lakas ng loob na magpasiklab sa mataong lugar. Ang numero 1 kriminal sa mundo. Paano mo nalamang ako ang nagpasiklab? Ano kasi? Hula ko lang. Espesyal ang ginamit kong posporo. Huwag kang mag-alala. Kahit pa maging abo ang target, hindi madadamay ang ibang bagay. Mabuti naman kung ganoon. Pero kailangan ko ulit ng tulong mo. Bantayan mo muna si Jia ng ilang araw dahil kailangan ko nang tapusin ang pinuno nila. Anong sabi mo? Tinapos niya ang 3 taong iyon. Zhang Yi, napakalupit mo. Sige, tawagin mo si Qinghe. Pagbabayarin ko siya. Sige po. Xiao Mao, bumalik na ba si President Xu? Hindi pa po, hindi ba dapat nasa Fengdu siya? Pumunta ako sa kumpanya, pero wala siya roon. Ay. Wala pala siya roon. Zhang Yi. Kung ganoon, gumawa tayo ng isang bagay na masaya. Magsalita ka. Bakit ka nagpanggap na kamukha ni Xiao Mao? Saan mo itinago si President Xu? Ako si Xiao Mao. Paano mo mapapatunayan? May sugat ka sa likod. Nakita ko iyon sa CCTV sa banyo. Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Gusto ko lang subukin para kay Yun Air kung gaano ka katapat. 8 oras nang nawawala si President Xu. Kung ayaw mong mawala siya, pumunta kang mag-isa rito. Walang hiya ka. Kung ayaw mong mawala siya, pumunta ka rito ng mag-isa. Talagang nagtatangka ka pa rin kumilos? Nagmamalinis ka pa sa harap ko, pero sa huli ay bumagsak ka rin sa mga kamay ko. Pwe, walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Gusto ko talagang makita kung ano ang magiging reaksyon ng maliit mong security guard kapag nakita niyang hinihiya at pinapahirapan kita ng husto kung ano ang magiging mukha niya. Nakikita mo ba? Hawak ko ang buhay niya ngayon. Kung ayaw mong mawala siya, lumuhod ka at humingi ng tawad ng 3 beses sa harap ko. Hayop ka. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Yumukod ka ng 3 beses?
Yumukod ka. Pagkatapos ay parusahan mo ang sarili mo at nakapag-isipan ko pang palayain kayong dalawa. Yun, pagbabayarin kita. Hindi maaari. Young Master Nong, Ito ang aking pamilyang Nong, na pinakamalakas na eksperto at sa harap niya, wala kang binatbat. Isang tagapagsanay? tama ka. Ano naman kung mataas ang kakayahan mo sa pakikipaglaban? Sa harap ng isang tagapagsanay, hindi ka man lang makakatagal ng isang tira. Ngayong araw, tatapusin na kita. Mayroon kang perlas ng dugo? Pagbabayarin ko kayong lahat para kay Yun. 2 tao lamang sa mundong ito ang may perlas ng dugo. Paano mo nakuha ang... Huwag kang masyadong magalak. Hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Hinding-hindi. Tatanggapin ko kung anuman ang maging parusa sa akin. Pero sa araw na ito, hindi kita palalampasin. Alam kong napakalakas mo. Maging si Chinghe ay natalo mo. Pero kung gusto mo akong tapusin, asa ka pa. Kahit anong mangyari, pagbabayarin kita. Masyado kang sinusuwerte. Yun, kumapit ka lang. Kumusta na siya? Ayos lang. Nadala siya sa tamang oras, kaya malapit na siyang maging ligtas. Salamat sa Diyos. Ano? Nawawala ang tao? May isa pa pong bagay. Kahit hindi pa nakikita ang labi ni Nong Swezi, ay hindi na makapaghintay si pamilyang Nong na isagawa ang libing. Interesante. Tara, tingnan natin. Hayop ka? Kung hindi maganda ang buhay mo, bakit kailangan mong saktan ang aming si Shwezhi? Madam Nong, ano bang sinasabi mo? Malinaw na si Nong Shwezhi ang paulit-ulit na nanggugulo sa akin. Pwe, walang hiya ang nanay mo, kaya wala ka ring hiya, walang magulang, at walang nagmamahal sa'yo. Kaya naman pala, wala kang kahit anong asal, isa kang tunay na hayop. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ulitin mo ang sinabi mo. Sasabihin ko talaga, pumunta ka sa libing ni Shwezhi ngayon, dahil ba gusto mong makuha ang ari-arian ni Sir? Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi mangyayari yon. Si pamilyang Nong ay hinding-hindi kikilalanin ng isang anak ng isang walang hiyang babae. Sa harap ni pamilyang Nong, hindi ka man lang karapat-dapat na maglinis ng banyo. Hindi ako nananakit ng babae, pero papatulan ko ang mga bastos at walang hiyang katulad mo. Tigil! Tigil. Mahal ko, ang anak ng babaeng iyan, ang dahilan kung bakit wala na si Shwezhi. At nandito pa siya para pagtawanan tayo, kailangan nyo kaming ipaghiganti ni ex-Shwezhi. Tama na. Hindi ba't masyado mong kinunsinti si Shwezhi? Binalaan ko na siya na huwag na niyang lalapitan si Zhang Yi. Pero ikaw, pinadala mo pa si Chinghe para tulungan siya? Ang nangyari ngayon ay bunga lang ng sarili niyang mga pagkakamali. Xiaoyi, wala na si Shwezhi. Ikaw na lang ang natitira kong anak. Kung babalik ka, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Nong ay magiging sa iyo na. Umalis ka. Ikaw, mahal ko, tingnan nyo siya. Ang ating si Shwezhi, hindi siya makakapahinga ng payapa. Mahal ko? Ang mga nangyari noon, huli ko na nalaman, kaya hindi kita sinisisi. Basta't magbago ang isip mo, wala akong sama ng loob sa'yo. Walang problema. Ibigay mo sa akin ang pamilyang Nong. Ngayon din, pagkatapos ay humingi ka ng tawad sa nanay ko sa kabilang buhay. Ano sa tingin mo? Huwag kang masyadong mayabang. Kung wala ang proteksyon ko, isa ka lang walang kwentang tao na walang pera o kapangyarihan. Binabalaan kita, huwag kang maging bastos sa harap ko. Kung hindi, parurusahan ko ang mga binti mo. Hindi ko kailangan ng suwail na anak na tulad mo. Wala rin akong ama na tulad mo. Hayop ka! Ganyan ka ba makipag-usap sa tatay mo? Mga tauhan. Narito po. Parusahan ang mga binti niya. Sino ang nangangahas na galawin ang panauhin ng pamilyang to? Isang sorpresa. Narito ang isang hindi inaasahang panauhin. Hindi ko akalain na sa burol ng aking anak
ay personal na pupunta si binibining pamilyang to. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo ng walang kabuluhan, kaya lumayas ka na ngayon din. Sino ba ang nagsabing pupunta ako sa burol ng anak mo? Narito ako para hanapin si Zhang Yi. Kilala mo ang walang kwentang taong iyan? Hindi lang kilala, dahil ang ama ko ay ibibigay kay Zhang Yi ang 40% ng shares ng pamilyang Tu. Kaya narito ako para papirmahin siya. Kailan ka pa nakadikit sa pamilyang to at nagkaroon ng ganyang koneksyon? Iniligtas kami ni Zhang Yi, kaya kami pa ang dapat mahiya sa kanya. Ano naman ngayon? Isang maliit na pamilyang tulang iyan. Huwag mong isiping dahil nirespeto ko kayo ng kaunti, ay mahalaga na talaga kayo. Ah, oo nga pala. Sinabi rin ni Xiao Yun-er na kung may mangyaring hindi maganda sa kanya, ang pamamahala ng Fengdu Group ay ililipat na sa iyo. Ano? At isa pa, nabalitaan ko rin na ang Meng Qingxin mula sa pamilyang Meng ay bibisita sa mga susunod na araw para pasalamatan ang pagliligtas mo sa buhay niya. Isa ka lang namang hamak na pamilyang Nong. Huwag mong masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Mahal ko, mahal ko. Mahal ko. Zhang Yi, lahat ng taong may kaugnayan sa iyo ay dapat ding mawala kasama mo. Ayos ka rin, miss. Napaikot mo sa iyong mga daliri, sinong Shwesi. Saan ka ba kumukuha ng litrato? Hinding-hindi ko siya niloloko. Totoo ang mga shares na ibinigay sa iyo ng tatay ko. At totoo rin ang karapatang mamahala sa Xiao Yun-er dahil iniligtas mo kami ng napakaraming beses. Maliit na bagay lang iyon. Teka, anong gagawin ko sa napakaraming shares na iyan? Kung ganoon, ano ba ang gusto mo? Ang gusto ko ay, Bastos? uy, hindi. Seryoso ako? May kakilala ka bang mga taong may kakaibang kakayahan? O kaya naman ay mga taong may mahiwagang paraan ng pagsasanay? Gustong-gusto ng tatay ko na makipag-usap sa iba tungkol sa mga kakaibang bagay na iyan. Natatandaan ko na ang pangalan ng taong iyon ay Li Shuming. Grabe, napakaswerte ko naman. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin, matanda. Ginawa ko lang ito para bayaran ang utang na loob ng iyong mga ninuno sa pamilyang Nong. Pagkatapos nito ay wala na kaming kinalaman sa iyo, at sa pamilyang Nong, umalis ka na kapag magaling na ang iyong mga sugat. Opo. Batang lalaki, sabi mo may lalakarin ka lang sa labas ng ospital, pero hindi ka man lang nagsabi sa akin. Nag-alala ako na baka ang kasama mo ay maaksidente, kaya nagbantay ako rito ng buong magdamag. Pagod na ako. Salamat po kuya, kumusta po siya? Wala namang malalang nangyari. Magpahinga lang siya ng ilang araw at makakalakad na siya uli. Bakit? Sa itsura mong iyan, parang may kailangan ka pa sa akin? May alam ba kayo tungkol sa perlas ng dugo? Ang perlas ng dugo na sinasabi mo, dalawa lang ang ganyan sa buong mundo, na kayang tumalo sa daan-daang kalaban at kayang duminahin ang buong labanan. Sa pagkakaintindi ko, ang perlas ng dugo na ito ay dala-dala mo na simula noong ipinanganak ka. Matapos ang maraming taon, naging bahagi na ito ng iyong katawan. Ganoon ba talaga kalakas ang perlas na iyon? Siyempre, narinig ko na, ang sinumang nagmamay-ari nito ay magiging hari ng ilalim ng mundo. Kung mapapasa akin lang ang isa pa, marahil, ay maabot ko ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Sa dalawang perlas na iyon, alin ang mas malakas? Mahirap sabihin. Depende ito sa gumagamit at sa antas ng pagsanib nito. Lahat iyon ay may epekto. Ang perlas bang ito ay kayang magligtas ng buhay ng isang taong wala na? Sir, nagbalik na si Young Master Nong. Sino? Ang batang amo na si Nong Xwesi. Shwesi. Ikaw ba talaga yan? Buhay ka pa? Buhay pa ako, disappointed ka ba? Bakit niyo ako sinampal? Itatanong mo pa kung bakit kita sinampal? Dahil sa mga walang kwentang sinasabi mo. Masyado kayong nagmadali na ipaghanda ako ng libing. At sinabi niyo pang hahayaan niyo si Zhang Yi na magmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilyang Nong. Ngayong nagbalik na ako, ang mga plano niyo ay nawalan na ng saysay, di ba? Shwesi, nami-misinterpret mo ang papa. Akala ko talaga ay wala ka na noong una, kaya naisipan kong pabalikin si Zhang Yi. Ang ating pamilyang Nong, ay hindi dapat mapunta sa kamay ng ibang tao. Pa, ngayong nandito na ako, ibigay niyo sa akin ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Nong. Kailangan ko ng pera ngayon. Kailangan ko rin ng impluwensya ng ating mga tauhan sa dilim. Ang gagawin ng anak niyo ngayon ay ang bagay na hindi niyo mapapangahasang gawin. Anong pinagsasabi mo? Hindi pa ako matanda. Kahit na gusto mong maging pinuno ng pamilya,
Kailangan mo pang maghintay ng 10 taon. Hindi na ako makapaghintay. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Una, magpatawag ka ng pagpupulong ng pamilya bukas at ipahayag sa lahat na ako na ang papalit sa posisyon ng pinuno ng pamilyang Nong. Pangalawa, tatapusin kita ngayon din at bukas sa posisyon ng pinuno, ako na mismo ang uupo. Pumili ka. Ano? Lakas ng loob mong saktan ako? Bakit hindi ko gagawin? Dati, para lang makuha ang posisyong ito, tinalikuran mo ang iyong asawa at anak. Hindi ba tinagaya lang kita? May problema ba roon? Shwezi? Zhang Yi, ngayon, ang buong pamilyang Nong ay akin na. Tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin. President Xu, anong balak mo pagkalabas mo ng ospital? Maraming naiwang trabaho sa kumpanya at ang proyekto kasama ang grupong Meng ay malapit na ring matapos. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, ang Fengdu ay magiging gaya ng Dingsheng na isang malaking korporasyon. Bakit? Hindi ito maganda, President Xu. Patuloy ang pagbaba ng stocks ng Fengdu, hinala ng head office na mayroong sumusubok na pabagsakin ang Fengdu. Ang lahat ng pondo na maaari nating gamitin ay nakatali sa mga proyekto. Sa ngayon ay wala tayong asset na magagamit para labanan ang kanilang pag-atake. Ito, at ito rin, itigil muna ang lahat ng proyektong ito. Ilabas ang pondo para labanan sila. Masyadong matindi ang kanilang pag-atake, kulang na kulang pa ito. Lumabas ka muna, gagawa ako ng paraan. President Xu, may masamang balita. Ang mga negosyo sa ilalim natin ay nasasangkot sa maraming iskandalo at trending na ito ngayon sa internet. Nagmamadali na ang mga shareholder na ibenta ang ating mga stocks. Sino ba talaga ang may gawa nito? Sino ang gustong magpabagsak sa Fengdu? Zhang Yi, Nong Shwezi, buhay ka pa? nagustuhan ko ang reaksyon mo. Kumusta? Nagustuhan mo ba ang regalong binigay ko? Simula pa lang ito, dahan-dahan nating lalaruin ang natitira. Ano? Sinasabi mong hindi pa wala si Nong Shwezi? Tama. At hinala ko, siyang tumapos kay Nong Heping. Kung ganoon nga, siguradong marami pa siyang gagawing paraan para pagbayarin ka. Wala na tayong magagawa. President Xu, Itigil muna ang pakikipagtulungan sa Meng Group. Ibuhos ang lahat ng lakas para lumaban. Teka, may paraan ako. Bakit niyo po ako pinatawag? May nangyari po bang problema? Xiao Mao, dati mong sinabi na bibigyan ako ng tatay mo ng 40% ng shares? Totoo pa rin ba iyon? Siyempre naman. Sige, hindi ko kailangan ng shares. Ibigay mo na lang ito sa akin bilang pera. Kailangan ko na ito agad. Sige. Ayos na. Pagkalipas ng 30 minuto, magpapadala na ng pera ang tatay ko, ililipat ito sa account ni Xiao Yun-er. Tama ang hula ko, di ba? Tama ka. Xiao Mao, utang ko sa iyo ang pagkakataong ito. Pero may kailangan pa akong asikasuhin. Samahan mo muna siya. Kailangan mo pa ba talagang sabihin iyan? Best friend ko kaya si Xiao Yun-er. Ano? Sinasabi mo bang ang isa pang blood bead ay nagpakita na rin? Tama ka. Naaalala mo pa ba ang sinabi mo noon? Na ang blood bead na ito ay kayang magligtas ng buhay? Maaari. Ang kapangyarihan nito ay higit pa sa ating nalalaman. Hula ko lang iyon noong una. Hindi ko akalain na bago ito, ang blood bead na ito ay hindi pa kailanman lumitaw sa mundo. Maraming magagaling na tauhan sa paligid ni Nong Heping. Nagawa niyang tapusin si Nong Heping at nakuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, siguradong marami siyang hinarap na balakid. Sa dati niyang kakayahan, ay imposible itong mangyari. Galit na galit sa akin si Nong Shweshi. Kailangan kong mag-ingat. At kahit na nasa akin ang blood bead, sa loob ng maikling panahon, hindi ko pa rin alam kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Matutulungan kita.
Ang librong ito ay nakuha ko lang. Sa isang tabi-tabi. Akala ko noong una ay wala itong silbi. Inisip ko na ang blood bead ay isang alamat lang. Hindi ko akalain na malaki pala ang maitutulong nito. Sundin mo lang ang paraang nakasulat sa iyong pagsasanay. Mukhang epektibo nga. May isa pa akong sasabihin. President Xu, mabuti naman po. Dahil sa suportang pinansyal ni Miss Tu, unti-unti nang nagiging matatag ang presyo ng ating stocks at hindi na ito magkakaroon ng malaking epekto sa kumpanya. Napakagandang balita niyan, Xiao Yun-er. Sabi ko na sa iyo, wala man kaming ibang maibigay sa pamilyang Tu, siguradong sapat ang aming pera. Tama ka. Pero hindi ito ang pangmatagalang solusyon. Ang opinyon ng publiko sa internet ay pabor na pabor lahat kay pamilyang Nong. Tayo ay, President Xu, dahil sa laki ng problemang kinakaharap ng Fengdu, apektado na rin kaming mga taga-grupong Meng. Totoo iyan. Matagal na talagang magkaaway ang grupong Meng at Ding Sheng. Akala namin sa pakikipagtulungan sa Fengdu, malalampasan na natin si pamilyang Nong. Pero heto kayo, hindi nyo man lang mailigtas ang sarili nyo. President Meng, pasensya na po talaga. Nitong mga nakaraang araw, nagkaroon nga ng malaking problema ang aming kumpanya. Ano kaya kung ganito? Pansamantalang i-anunsyo ng Fengdu Group na ititigil na ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupong Meng at babayaran namin ng buo ang lahat ng naging luging na tamo ng grupong Meng. Xiao Yun-er, nababaliw ka na ba? Babagsak ang Fengdu sa gagawin mo. Hindi ako pumapayag. President Meng, nakikiusap po ako, maawa po kayo, at palagpasin nyo na ang Fengdu. Sino ang nagsabing kakansilahin ko ang ating pagtutulungan? Sinong nagsabing kakansilahin ko ang kooperasyon? Iniligtas ni kapatid na Zhang ang buhay ko? Kaya kahit magkaproblema pa ang pagtutulungan natin, o kahit ibigay ko pa ang buong grupong Meng, handa akong gawin iyon. Isa pa, palagi akong ginigipit ni pamilyang Nong, kaya matagal ko nang gustong kumilos at makipagharap sa kanya ng tapatan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni President Xu. Handang-handa po ako. Sinyo makipag-ugnayan ka agad sa mga pahayagan. Humanap ka ng paraan para kontrolin ang opinyon ng publiko sa internet. Sige po. President Xu, kumusta naman ang lagay sa kumpanya? Dahil sa tulong ni na President Meng at Xiao Mao, wala namang problema sa ngayon. Mabuti. May kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Sa susunod na 2 araw, mag-iingat ka. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Naabot ni pamilyang Nong ang posisyon niya ngayon. Hindi lang dahil sa pagkawala ng aking ina, siguradong marami pa siyang mga madidilim na sikretong itinatago. Dahil sa katayuan niyo, kung kayo ang haharap at magbubunyag nito sa publiko, magiging matindi ang dagok nito kay pamilyang Nong. Pero saan naman kaya nila itatago ang mga ebidensya? Kung may mga taong gumagawa ng paraan, sa legal na paraan, pagdating naman sa mga ilegal na gawain, siguradong may mga tao ring gagawa niyan. Uy, sino ba to? Isa pa lang, mahalagang panauhin. Halika, uminom ka. Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makainuman ko? Buiset, huwag kang masyadong mayabang. Nagtatrabaho ako ngayon para kay President Nong. Isang daliri lang niya ay kaya ka na niyang tapusin. Si President Nong? Hindi mo inaasahan na si President Nong ay nagbalik. Basura ka? Humanda ka ng durugin. Sabi ko na nga ba? Huwag ka ng maraming satsat. Nandito ako ngayon para hanapin ang ebidensya laban kay pamilyang Nong. Nasaan ito? Wala. Tapos na ang maliligayang araw mo. Hindi mo yun mahahanap. Huwag ka ng mangarap. Hahaha. Hoy, madali lang palang mapaniwala ang batang ito. Nahanap ko na. Hindi ko akalain na may ganito pala kalaking espasyo sa likod ng pinto. Hindi ako pwedeng gumawa ng ingay. Kailangan ko munang humanap ng paraan na magtago para makuha ang ebidensya. May hangin? Imposible naman. Siguradong namalikmata lang ako. Hindi ko nahanap ang sinasabi mong brother Dao. Hoy, President Nong. Hello,
President Nong. Ano? Nahanap niya ang ebidensya ng ginawa ninyong pagtapos sa kanila? Eksakto. Pati na rin ang mga record ng pakikipagtulungan kay Ding Sheng. Ano bang ginagawa ninyo? Nasaan ang mga tao? Nakalabas na ba sila? Nakaalis na ang mga pangunahing tauhan, ang mga natira ay hindi na mahalaga. Sige, ipapatikim ko sa kanya ang kapalit ng paglaban sa akin. Napakagaling. Dahil sa tulong niyo, President Meng, hindi lang nagbago ang takbo ng opinyon ng publiko, kundi bumalik din sa dati ang presyo ng stock. Ligtas na ang ating Fengdu sa kapahamakan. President Xu, nakipag-ugnayan na ako sa mga reporter. Maaari nang magsimula ang press conference anumang oras. Sa pagkakataong ito, ang pamilyang Nong ay tiyak na matatalo. Gawin na natin ngayon. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Naniniwala kami ni President Meng na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para sa ating bagong produkto. Maaari nating makuha ng minsanan ang lahat ng resources ng pamilyang Nong sa merkado. Hindi pa sapat yan. Itakda ang press conference sa loob ng 2 araw? Dahil gusto kong siguraduhin na ang pamilyang Nong ay hinding-hindi na makakabangon pa. Jiang Yi, pupunta ka ba sa press conference ngayong araw? Mauna na kayo doon? May kailangan pa akong asikasuhin. Alam mo nga talagang narito ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba mahulaan? Naghanda ako ng isang espesyal na piging para sa iyo. Tingnan mo. Kung hindi ako nagkakamali, si Xu Jiayun ay malapit nang dumating dito. At may inihanda akong malaking sorpresa para sa kanya. President Xu? President Xu! Hayop ka. Pagsisisihan mo ito. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala si Xu Jiayun. Hindi pa ako tapos sa kanya. Pwe, isa kang baog. Paano ka makikipaglaro sa babae? Hindi ba dapat pakitang pasalamatan? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararanasan ang swerteng ito at hindi ko magagawa ng napakadali na tapusin kayong lahat. Ang mga taong malapit sa akin, hinding-hindi mo sila magagalaw. Wala ka nang takas pero nagmamalaki ka pa rin. President Nong, may masamang balita. Nawawala si Xu Jiayun. Tingin ko ikaw ang wala ng takas, di ba? Paano nangyari yon? Sinabi ko na sa iyo na pagsisisihan mo ito. Sigurado ka ba talaga na walang patibong sa press conference? Ganoon ka ba kasigurado na walang naghihintay na patibong sa press conference? Talaga? Sinasabi ko sa iyo, puro mga tauhan ko sa pamilyang Nong ang nasa press conference. Huwag niyo nang asahan na mailalabas niyo pa ng buhay ang sikretong iyan. Brother Dao, hindi nyo ba nararamdaman na parang may mali rito? Imposible. Napapalibutan ang buong lugar ng mga tauhan natin. May President Nong, napipigil kay Zhang Yi. Sa oras na kumilos tayo, kahit pa magkaroon siya ng mga pakpak, hindi siya makakaabot dito. Brother Dao. Tumahimik ka na. Pero, Brother Dao. Nagpadala si Nong Xuezi ng mga tao sa press conference. Nasa panganib si Xu Jiayun. Ano? Ako na ang bahala sa press conference. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging ligtas ang lahat doon. Tumatawag nga si Brother Dao. Maghintay ka lang at pakinggan ang kaniyang pagsusumamo habang pinapahirapan ko siya. Hello, naubos na ang lahat ng tao. Tungkol doon sa tinatawag mong Brother Dao Bang, isang tira lang at wala na siya agad. Ano? Maling numero? Pasensya na. Pakibigay ang telepono kay Jiang Yi. May sasabihin ako sa kaniya. Paano mo nagawa yon? Nong Xuezi, wala na si Brother Dao? Lalaban ka pa ba? Ganyan ka na ba talaga kayabang? Hindi mo ba naisip na pagkatapos mawala ng tatay ko, ako ang huling alas ng pamilyang Nong? Ganyan ka ba talaga kayabang? Hindi mo ba naisip na noong wala na ang tatay ko,
ang huling alas ng pamilyang Nong ay ako? Meron ka ring blood bead? Ano naman ngayon? May nagturo sa akin kung paano gamitin iyan. Isa ka lang namang basura na marunong lang manggaya. Ang kapangyarihan ng blood bead ay ilang dekada ko nang pinag-aaralan, wala kang laban sa akin. Zhang Yi, pakiusap, patawarin mo ako. Handa akong sumunod sa iyo. Huli na ang lahat. Wala lang ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para ang pamilyang Nong ay tuluyang maglaho. Kyoto Daily, balita sa umaga, Kyoto Daily kamakailan, ang pamilya Long na si Lee Yuming ay nagdala ng lahat ng ebidensya ng krimen ng pamilyang Nong sa kabisera. Ang lahat ng detalye ay inilipat na sa korte para sa paglilitis. Ang lahat ng mga sangkot ay nahuli na. Bukod dito, ang Meng Group at Fengdu ay may malapit na pagtutulungan at planong magsani para bilhin ang Dingsheng. Kung magtatagumpay, ang mundo ng negosyo sa kabisera ay pamumunuan ng pamilya Meng at Shu. Susunod po kaming lahat sa inyong utos.